Ang pangalan niya ay Siyui. Natrap siya sa loob ng dungeon para iligtas ang kanyang team. Tumakas ang lahat habang isinakripisyo niya ang kanyang sarili laban sa boss. Pero biglang nagbago ang kanyang system, at isang hidden class ang na-activate. Isang drunk lang si Siyui na namumuno sa rescue team. Pero ngayon, kaya na niyang kontrolin ang bawat dungeon sa buong mundo na tila siya mismo ang arkitekto ng mga ito. Kumakalat ang nakakagulat na balita sa buong lungsod. Muling nabigo ang mga hunter na sumubok sa isang 6-star gate. Dahil sa kompetisyon sa susunod na taon, hindi maganda ang mga reaksyon at nagsimulang lumaki ang pag-aalala. Hindi na ganoon katindi ang labanan sa Japan. Bukod pa roon, mas malaking pera ang kinita ng mga Hapon. Ang pag-asa nila ay magkaroon ng mga bagong talento ang mga rookie mula sa susunod na henerasyon. Iyan ang itinanong ng isa sa mga lalaki kay Sho, ang pinuno ng Search and Rescue Squad. Pero sabi ng bida natin, problema na yon ng mga hunter. Ang prioridad nila ay mag-focus sa mga rescue call. Ganoon lang talaga yon. Ang mga hunter ang nasa spotlight, at ang rescue team naman ang sumasalo ng problema. Mga ordinaryong manggagawa na walang karangyaan. Doon talaga sila nabibilang. Ang Hunters Agency ay binubuo ng mga mid-level awakened beings na nahahati sa mga atleta, supervision, at rescue department. Kapag may hindi inaasahang nangyari, ang bida natin ang pinapadala para sa saya. Ang pangunahing papel niya ay bilang isang tracker. Sa oras na ito, papasok na ang team niya sa portal. Ngayon, ang misyon ay iligtas ang mga miyembro ng Epic Guild, at gaya ng dati, dapat silang maging alerto. Bago magsimula ang misyon, isang lalaking mahaba ang buhok ang lumapit sa kanila. Isa siyang executive mula sa Overcross Guild. Ang pangalan niya ay Beck. Ang lakas ng loob niyang makipag-usap ng ganoon lang sa kanila. Pinupuwersa ni Beck ang maliliit na guild sa mga mapanganib na lugar para kumita, makaligtas man sila o hindi. Isang sakim at makasariling matanda na sanhi ng maraming emergency call. Hindi pinansin ng team ng ating bida si Beck dahil may mas mahalaga silang dapat gawin. Gayunpaman, gustong tumulong ng matanda at nagtanong kung talagang hindi ba nila kailangan ito. Pero kasalanan niya ang lahat ng ito, at gusto pa rin niyang gamitin ito para mapaganda ang reputasyon ng kanyang guild. Dahil doon, tinanggihan siya ng harapan at walang pag-aalinlangan. Galit na pinanood ng matanda ang pag-alis ng team. Sa loob ng tila isang kagubatan, kritikal na ang sitwasyon. May mga sugatan at kailangan silang mailigtas. Sinusubukan ng isang babae na magpagaling habang pinaliligiran ng mga monster. Walang kalaban-laban, nakatingin na lang siya habang papalapit ang mga kuko ng isa sa mga nilalang. Pero sa huling sandali, nailigtas siya at tumilapon ang ulo ng monster. Bumagsak ang katawan ng nilalang habang sinusubukang intindihin ng babae ang nangyari hanggang sa nag-abot ng kamay ang bida natin at inanunsyo ang pagdating ng rescue team. Matapos siyang tulungang makatayo, may tumawag kay Seo ng may matinding pag-aalala. Hinarangan ng mga monster ang daan sa harap. Kailangan nilang humanap ng ibang ruta. Dahil dito, kailangang muling kumilos ang Silent Wave ni Seo. Nagsimulang suriin ng kanyang kakayahang Silent Wave ang bawat sulok ng lugar hanggang sa makahanap ng ibang ruta. Pagkatapos nito, agad niyang ipinaalam sa kanyang superior. Hindi pa naiintindihan ng nailigtas na babae ang nangyayari, pero pasa na siya sa balikat ng isa sa mga lalaki. Ang masama pa nito, sinusundan sila ng mga mapanganib na nilalang. Natatakot siyang nagtanong kung ito ba ang tamang daan, kahit wala siya sa posisyong magreklamo. Pagkatapos ay narinig niyang ang tracker ng team, kahit drunk hunter lang, ay napakagaling. Siya ang pinakamahusay sa larangang ito. Wala dapat ipag-alala. Ang kailangan na lang gawin ay hawanin ang daan at tapusin ang mga nilalang na sumusulpot. At lalong kinabahan ang lahat dahil dumarami na ang mga monster. Kinailangang gamitin ng lalaking gumagamit ng kidlat ang kanyang kakayahan para makabili ng oras, at pati ang nailigtas na hunter ay kailangang tumulong sa pagpapagaling ng mga tagapagligtas niya. Siguradong iyon ang tamang daan. Pero alam ng mga monster kung saan sila pupunta, kaya lalong humihirap ang lahat. Maaaring may kinalaman ang isang necromancer sa sitwasyong ito. Inactivate ni Seo ang kanyang sixth sense. Pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya, isang masamang pangitain, hanggang sa lumitaw ang isang magic circle sa sahig sa ilalim nila. Nalito sila noong una, pero alam nilang mahika yon. Inutusan ng isa sa mga rescuer ang lahat na lumayo agad sa magic circle. Sa kadiliman, nagsimula ng kumilos ang necromancer. Lalong tumitindi ang nakakatakot na liwanag ng mahika. Sinabihan ng kasamahan ni Seo ang bida natin na tumakbo lang at huwag lilingon, hanggang sa makaramdam ang kasamahang iyon ng malakas na impact sa kanyang likod. Sinipa siya palayo ni Seo mismo na siyang naiwan sa loob ng magic circle. Dahil sa mahika, nalimitahan ang kanyang paggalaw at hindi siya ganoon kabilis. Sa labas, nag-aalala ang mga kasamahan niya at nag-iisip ng paraan para iligtas siya, pero sinabihan sila ni Seo na huwag nang lumapit anuman ang mangyari. Masyadong maraming monster doon. Maaaring maging napakadelikado nito. Dahil alam niyang kailangang matapos ang rescue mission, iniwan siya ng kanyang pinuno kahit labag ito sa kanyang loob. Sinabihan sila ni Seo na huwag mawala ng pag-asa dahil makakahanap siya ng paraan para makatakas. Ang problema lang, bukod sa hindi siya makagalaw, pinaliligiran pa siya ng mga monster.
Mag-isa, kinausap ng bida natin ang kalaban sa dilim na pinaglalaruan lang sila simula pa noong una. Ito ang boss ng donjon. Ang pangalan niya ay Karakli. Sabi ng monster, ito ang kanyang plano, pero masyadong magaling tumakas ang bida natin, at nagulat ito na alam niya ang layout ng lugar. Sabi ni Seo, ibibigay niya ang sagot basta't hahayaan siyang mabuhay. Tila na interes ang nilalang at pumayag na palayain si Seo. Pero pagkatapos muna siyang gawing isa sa mga undead, kumakalat ang isang sumpa sa katawan ni Seo, inuubos ang kanyang buhay at binubulok ang kanyang laman. Habang nilalamon siya ng kapangyarihang ito, naisip niya kung wala lang ba ang kanyang pagbabanta. Sana ay tinanggap na lang niya ang tulong, at malay ba natin? Baka nakalabas pa siya roon ng buhay. Pero hindi siya ang tipo ng tao na uunahin ang pera kaysa sa buhay. Sa katunayan, puno ang mundong ito ng mga ganoong tao. At isang araw sa kanyang nakaraan, iniligtas siya ng isang tunay na bayani na humingi ng paumanhin sa bata dahil hindi niya nailigtas ang lahat. Doon na impluwensyahan ang batang si Seo ng pagiging matulungin at nagpasya siyang maging katulad ng bayaning iyon, isang rescuer din, isang hunter na nagtatanggol sa mahihina. Kaya naman hindi siya mamamatay rito. Muling na-activate ang Silent Wave. Kasabay ng kanyang sixth sense, muling sinuri ni Seo ang lahat ng takasan mula sa lugar na iyon hanggang sa may mapansin siyang isang bagay na masyadong kakaiba para baliwalain. Isang maliit at tila walang halagang monumento, pero bigla itong nagliwanag ng matindi. Nakalagay doon ang mga mahiwagang salita, at nagkaroon si Seo ng access sa isang secret class, isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi alam ng nilalang ang nangyayari at gusto na niyang wakasan agad ang buhay ng bida natin, muling pinaliligiran si Seo ng kanyang mga alagad na bulok. Ngayon, nakuha na ng bida natin ang secret class na Labyrinth Architect, pero kailangan niya muna itong tanggapin. At kailangan niyang bilisan dahil tila sasabog na ang kanyang ulo. Wala nang mawawala kay Seo. Sumigaw siya ng buong lakas na tinatanggap niya ang secret class. Agad na nagsimula ang class change mission na nagligtas sa kanya mula sa kamatayan, magsisimula na ang tutorial ngayon. Dahil nawala sa paningin ang kanyang target, nagitnit sa galit ang dungeon boss. Dahil sa harap mismo ng mga mata nito, biglang naglaho si Seo at wala itong kaalam-alam kung saan siya nagpunta. Sa ibang dimensyon, tiningnan ni Seo ang kanyang status window at kinumpirmang nawala na ang kanyang dating class. At ang lugar kung nasaan siya ngayon ay ang tutorial zone. Para makuha ang bago niyang class, mayroon siyang 24 na oras para talunin ang 20 kalaban. Kailangan itong gawin gamit ang map function, isang bagay na bago sa kanya. Gamit ang kakayahang iyon, nakakita siya ng isang 3D model ng kanyang kinaroroonan, at mukhang madali itong gamitin. Ang bida natin ay kinakatawan ng berdeng tuldok, at ang mga pula naman ang kanyang mga kaaway. Ngayon, alam na niya kung paano ito gumagana. Oras na para simulan ang kanyang pangangaso. Para sa isang tracker na tulad niya, mas madali ang gawain ito kaysa sa inaasahan. Oras na para sa class change. Puno ng kadiliman at hamog ang mga koridor, pero hindi iyon nakapigil sa ating bida na mahanap ang kanyang mga target. Habang nagle-level up, kalahating oras na lang ang natitira sa kanya, at 4 na kalaban na lang ang kailangang talunin para matapos ang hamon. Kailangan niyang magmadali. Noong simula, nagawa niyang kumuha ng sandata mula sa isa sa mga nilalang. Pagkatapos niyon, sunod-sunod niyang tinalo ang kanyang mga kaaway. Kampante si Seo at hindi akalaing maghahabol siya sa oras hanggang sa makita niya ang isang nakakapangilabot na nilalang na nagsimulang humabol sa kanya. Pero hindi tulad ng ibang mga kaaway, gumagalaw ang halimaw na ito sa sarili nitong kusa. Alam ni Seo na magtatagal bago ito matalo, at baka hindi niya ito kayang gawin ng mag-isa. Kaya kailangan muna niyang talunin ang iba pa para makakuha ng kaunti pang oras. Nabigla ang ating bida nang sumugod ang isa sa mga halimaw, na pabor sa kanya, dahil kailangan niyang makatipid sa oras, maliban na lang kung medyo komplikado ang sitwasyon. Nagpa siya ring sumali ang iba pang mga nilalang. Naroon na ang lahat ng 4 na natitirang kaaway. Sa kanyang pagmamadali, hindi na-check ni Seo ang mapa at hindi napansin ang nagbabadyang sitwasyon. Kailangan niyang kumalma at agad na bumuo ng plano dahil alam niyang 2 kaaway lang ang kaya niyang harapin ng sabay. Ang problema ay napapaligiran siya. Ano man ang gawin niya, nakulong siya na parang isang hayop. Akala ni Seo ay mananalo siya rito, pero baka hanggang dito na lang ang limitasyon ng isang drunk hunter. Gayunpaman, ang buong sitwasyong ito ay kakatwa na mula pa sa simula. Hiniling niyang sana ay marami pa siyang kagamitan. At kahit hindi siya masaya, hindi siya papayag na mamatay na lang sa ganitong lugar. Gamit ang lahat ng kanyang kakayahan, handa na si Seo na lumaban gaya ng hindi pa niya nagagawa kailanman. Gamit ang kanyang sixth sense kasabay ng mapa, nakakuha siya ng bagong skill. Tinatawag itong spin block, isang interactive ability. Sa pagtatangkang mas maunawaan ito, iginalaw niya ang kanyang kamay sa mapa patungo sa isang pader na may kakaibang kulay. Mabilis na lumalapit ang mga nilalang at puno sila ng galit. At sa kanilang gulat, gumalaw ang isang pader, dahilan para mapahiwalay ang ating bida kasama ang isang kaaway. Dahil doon, muli niyang nakuha ang bentahe sa laban. Muli niyang ginamit ang spin block, binabago ang anyo ng labirinto.
Sa pagkakataong ito, lumitaw siya sa likuran ng kanyang mga kaaway, nagsasagawa ng nakamamatay at mapangwasak na mga atake. At nang sinubukang gumanti ng nilalang, muling nagbago ang labirinto. Sa bentahing ito, makakapag-focus na si Seo sa pagkapanalo. Isang halimaw na lang ang kailangang talunin, at nagawa niyang ibaon ang kanyang punyal sa leeg nito. Kahit nasasaktan, nagawa pa ring hawakan ng halimaw ang mukha ni Seo, pero hindi sapat iyon. Tumanggi si Seo na magpatalo rito. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, nagawa niyang pugutan ang halimaw. Sa wakas, tapos na ang tutorial. Nakuha rin niya ang kakayahang King of the Labyrinth. Ang mga halimaw na tinalo niya ay pag-aari na niya ngayon sa loob ng kanyang labirinto. Sa labas ng dungeon, balisa ang grupo ng ating bida. Gustong bumalik ng pinuno para sa kanya, pero biglang naglaho ang portal pagkaalis nila. At habang nagtatalo sila, lumitaw si Seo, na nagtatanong kung bakit nag-aalala ang lahat. Noong una, hindi makapagsalita ang kanyang mga kasamahan, at nagmungkahi si Seo na lumabas sila para kumain at ipagdiwang ang pagtatapos ng misyon. Nakakuha si Seo ng kakatuwang kakayahan, isang portal na kayang magkulong ng mga target sa isang labirinto. Pero ang mga kaaway na makakalampas sa hamon na ito ay lalabas ng mas malakas pa. Hindi nakikita ng iba ang portal na ito, kaya naman napakaginhawa nitong gamitin. Gusto pang lumakas ni Seo. At para magawa iyon, kailangan din niyang palakasin ang kanyang labirinto gamit ang mga makapangyarihang nilalang. Para mangyari iyon, kailangan niyang talunin ang mga tunay na kaaway sa mga tunay na dungeon. Sa madaling salita, ang paraan para lumakas ay ang pagpapalakas pa. Naputol ang kanyang pagpapantasya sa pagdating ng isang babae. Siya siyon, at inalok niya ng mansanas ang ating bida. Kagagaling lang niya sa trabaho, at inutusan siya ng kanyang ina na dalhan ng mga prutas na ito si Seo. Napakarami nito, pero laging maraming prutas ang pamilya nila, kaya ayos lang. Matagal na silang magkapitbahay. Habang naglalakad, tinanong ni Seo kung kumusta ang lagay niya sa paaralan. Medyo naiilang na sinabi niyon na ganoon pa rin naman. Pero hindi na ito nagawang itanong ni Seo dahil nakarinig siya ng desperadong sigaw ng isang babae. Gusto niyang bumalik sa mapanganib na lugar na yon pero hindi pinayagan ng mga pulis. Nakulong ang kanyang anak sa loob ng hotel na yon. May nangyari roon at hindi yon sunog. Alam na alam ni Seo kung ano yon, isang dungeon break. Ito ang nangyayari kapag nananatiling aktibo ang isang portal ng matagal at nagsisimulang lumabas ang mga halimaw mula rito. Alam ni Seo ang dapat niyang gawin, kaya ibinalik niya ang mga mansanas kayon. Oras na para iligtas ang mga nangangailangan ng tulong. Nilampasan ng ating bida ang protective tape, na labis na ikinagalit ng isa sa mga pulis. Pero nagbago ang lahat nang ipakita niya ang kanyang badge, na nagpapatunay na galing siya sa Rescue Division. Ang problema ay mag-isa lang siya. Pero sigurado ang ating bida na darating din agad ang tulong, kaya mauuna na siya sa loob. Gayunpaman, ayaw pumayag ng opisyal. May grupo ng mga Red Goblin sa loob ng hotel ngayon, at lubhang mapanganib ang mga ito. Pero iyon mismo ang dahilan kung bakit gustong magmadali ni siya para makapagligtas ng mga buhay. Bukod dito, narinig niyang nasa loob pa rin ang anak ng babae. Ang mga hunter na dapat ay narito na agad ay hindi pa dumarating, kaya kailangang may gumawa ng paraan. At saka, hindi naman talaga mag-isa ang ating bida. Ang portal sa lugar na ito ay dapat na nilinis na ng isang guild na tinatawag na Hanul, na siyang may pananagutan sa lokasyong ito. Pero ang mga gate na walang kikitain ay binabaliwala, at nangyayari ang mga trahedyang tulad nito, na kumikitil ng mga inosenteng buhay. Gamit ang kanyang sixth sense, handa na ang ating bida para sa ilang field test. Napaligiran na siya ng kanyang mga kaaway, at handa na silang sumugod agad. Ito na ang hinihintay niya. Hindi nag-aaksaya ng oras ang mga goblin. Habang papalapit sila, nilikha ang dimensional sphere. May sarili itong gravity. At dahil doon, nagsimula nitong higupin ang mga nilalang. Nang hindi naiintindihan ang nangyayari, tuluyang nahigop sa loob ang mga halimaw. Pinanood ni Seo sa pamamagitan ng portal habang pumapasok ang mga nilalang sa kanyang labirinto. Siya ang Panginoon ng dimensyong iyon, at oras na para magsimula ang tunay na saya. Sa loob ng labirinto, nahihirapan ang Red Goblin, isang one-star creature. Sumusunod sila sa kanilang mga pinuno at hindi gaanong naiiba sa ibang mga goblin. At dahil dito, may kakayahan silang bumuo ng mga estratehiya sa pag-atake. Pero hindi hahayaan ng Panginoon ng labirinto na mangyari iyon. Gamit ang kanyang kapangyarihan sa lugar na ito, muli niyang binago ang posisyon ng mga pader, na inihihiwalay ang mga halimaw sa sarili niyang mga nilalang. Dahil dito, napagtanto ni Seo na umaangkop na ang mga goblin sa estruktura ng lugar. Maayos ang depensa ng labirinto, pero kailangan ng maging mas maingat ng ating bida ngayon. Dahil alam niya ito, oras na para mas pahirapan pa ang kanyang mga kaaway sa loob ng labirinto. Sa isa sa mga palapag ng hotel, may isang batang pilit na nagtatago para hindi makita. Sa wakas ay nahanap na sila ni Seo at sinabing ayos lang ang lahat. Dumating na ang tulong. Ngayon sa mga pasilyo, hindi makapaniwala ang bata na ang payat na lalaking ito ang tumalo sa lahat ng mga halimaw. Tama ang estratehiya ng pagdadala sa kanila sa labirinto dahil ginagamit ng mga goblin ang kanilang pang-amoy para mangaso ng mga tao. Kung hindi siya naging mabilis, baka naging pataba na ang bata. Pero hindi pa rin maganda ang sitwasyon.
Kalahati ng mga nilalang na nagbabantay sa labirinto ay nalipol na. Dinala ni Seo ang bata sa elevator para makatakas sila ng ligtas. Hindi siya pwedeng sumama sa kanila dahil kailangan pa niyang talunin ang mga natitirang panganib sa lugar na ito. Habang pinagmamasdan ang labirinto, natukoy ni Seo ang pinagmumulan ng kanyang problema. Ito ang pulang hari ng mga goblin at naghahasik siya ng lagim doon. Pwedeng ipadala ni Seo ang boss ng labirinto para lumaban ngayon, pero kapag natalo ito, magiging problema yon. Oras na para makita ni Seo ang sitwasyon gamit ang sarili niyang mga mata. Pumasok siya sa sarili niyang labirinto at nagulat siya. Napakagulo ng lugar, puno ng mga bangkay at pagkawasak. Pero oras na para itigil ito at iligtas ang kanyang mga nilalang. Sa pamamagitan ng paggalaw sa isa sa mga pader, dinala niya ang hari ng mga goblin sa kanyang kinalalagyan, handa nang puksain ang makulit niyang kaaway. Sa sandaling makita nito ang tao, nagsimula ng umatake ang hari ng mga goblin. Pero hindi ito sapat na mabilis para tamaan si Seo. Kahit pagod na siya, napansin ng ating bida na napakagaan ng pakiramdam ng kanyang buong katawan. Nasa level 24 na siya, at malinaw na marami itong binago sa kanyang mga kakayahan. Dahil sa kanyang bagong potensyal, tiwala si Seo na kaya niya itong harapin ng mag-isa. Isang matinding atake ang tuluyang sumira sa sahig ng labirinto. At sa sumunod na segundo, tinamaan ni Seo ang kanyang kaaway. Kahit sugatan, may lakas pa rin ang nilalang na magpatuloy sa pag-atake. Dahil sa isang suntok, tumalsik si Seo. Napakalakas ng puwersa, pero hindi ito nakaapekto sa pangangatawan ng ating bida. Sa kabila nito, hindi na makakaatake ang hari ng mga goblin ng may parehong lakas. Hindi na kayang hawakan ng kanyang mga sugatang braso ang espadang iyon. Dahil alam ni Seo ang kanyang bentahe, sinimulan niyang asarin ang kaaway. Sinabi niyang masyado siyang nag-aksaya ng oras doon, gayong naging walang silbi na ang nilalang. Tinamaan ang ego ng hari ng mga goblin sa mga sinabi niya, at ngayon ay talagang nagagalit na ito. Puno ng galit, sumugod ito pasulong at nangakong tatapusin ang tao sa harap ng kanyang mga mata. Ang kailangan na lang gawin ni Seo ay magsagawa ng isa pa sa kanyang mga pagsusulit para mas maunawaan ang sarili niyang mga kakayahan. Ina-activate na ang mga mekanismo ng depensa ng labirinto. Habang papalapit ang hari ng mga goblin, wala itong kamalay-malay sa panganib na naghihintay sa kanya. Bumagsak ang mga tulis mula sa kisam ng labirinto, na tuluyang tumapos sa mapanganib na nilalang. Tunay na mahusay ang mekanismo, at nagkakahalaga lang ito ng 20 gold coins. Nang makita itong gumana mismo, sumang-ayon si Seo na isa itong magandang pamumuhunan. Ngayon ay naidagdag na ang mga halimaw na iyon sa kanyang inventaryo, at makaalis na ang ating bida sa hotel ng panatag hanggang sa may tumawag sa kanya nang may matinding pag-aalala at galit. Ang boss ng ating bida ang nasa labas, at gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ng pabayang si Seo. Hindi man lang siya makapaniwala na nakayanan ng ating bida ang sitwasyon nang hindi nasasaktan. Sinabi ni Seo na nauntog ang kanyang ulo at wala siyang matandaan na kahit ano. Dahil dito, mas lalong nag-alala ang boss ng bida dahil maaari itong magkaroon ng mapanganib na bunga. Naputol ang kanilang pagtatalo nang dumating ang isang binata na gustong malaman kung sila ba ay mula sa Rescue Division. Ang pakialamerong lalaking ito ay mula sa Hanul Guild at gusto niyang makipag-usap sa kanila. May puot sa kanilang mga mata nang sumang-ayon silang makipag-usap sa iresponsableng lalaking ito. Una, nagpasalamat ang hambog para sa ginawa nila sa hotel, pero mabilis din itong dumiretso sa punto. Nakiusap siya sa kanila na huwag magbigay ng panayam sa mga reporter tungkol sa nangyari. Ayaw ng guild na lumabas ang balita dahil magdudulot ito ng pag-aalala sa mga lokal. Nagdodo na rin sila sa Hunter Agency, kaya makatarungan lang nasuklian ang pabor. Ganoon nila binibili ang katahimikan ng mga tao gamit ang pera. Ang mas masama pa, ang mga rank awakened ay nasa mga guild, hindi sa agency. Iyon ang dahilan kung bakit mas pinagkakatiwalaan sila ng mga tao, naniniwalang ang mga guild ang nagpoprotekta sa kanila. Ang paraan ng pag-abuso ng mga guild sa tiwalang ito ay nagpuno sa ating bida ng galit. Inilagay ang kamay sa balikat ng lalaki, sinabi niyang nakuha niya ang mensahe dahil isa rin siyang hunter. Sa katunayan, ayaw din niya ng masyadong atensyon sa kaso dahil sa bago niyang class change, pero hindi ganoon kasimple ang buhay. Sasalamantalahin ng ating bida ang sitwasyong ito. Matapos linisin ang gulong iyon, magiging napakaganda kung mababayaran siya ng maayos para sa kanyang katahimikan. Sinabi niyang ang sponsorship na 1,000,000,000,001 ay angkop para sa mga susunod na mangyayari, isang napakalaking halaga na nagpatahimik sa lalaki. Matapos ang pangyayaring ito, kumalma muli ang buhay. Sa katunayan, binigyan ng ating bida ng 2 araw na pahinga dahil sa kanyang ginawa, hindi pa kasama ang perang nakuha niya para sa agency. Ang tanging problema ay medyo naghihinala na ang kanyang mga katrabaho. Kung malalaman nila na dumaan siya sa pangalawang awakening, magiging napakakomplikado nito, kaya mas mabuting panatilihin itong sikreto sa ngayon. Sa ngayon, ang tanging iniisip ng ating bida ay ang pagpapanatili ng labirinto at wala ng iba. Ang pag-aayos ng pinsala at pagdaragdag ng mas maraming halimaw ay nangangailangan ng gold coins. Ito rin ang perang ginagamit ng mga hunter at napakamahal nito.
Ang bawat barya ay nagkakahalaga ng 1 milyon, pero si Seo ay may 80 barya na nakatabi. Sapat na dapat iyon para sa ilang linggo. Habang iniisip ang kanyang labirinto, nakatanggap ang ating bida ng isang hindi inaasahang tawag. Sumagot siya agad at sinabing day off niya, pero sinabi ng nasa kabilang linya na alam niyang nasa park siya at walang ginagawa. Isang babae ito, at inaasahan niya ang libreng oras ni Seo para gamitin ang kanyang mga kakayahan. Si Lee ay mula sa surveillance department, at kailangan niya ang ating bida para mahanap ang isang tao. Pero nang ibigay niya ang pakiusap, wala siyang natanggap na sagot. Ibinaba na ng ating bida ang telepono. Ang prioridad ni Seo ay ang magtipid ng pera. Hindi pa muna niya ilalagay ang lahat ng mga nilalang sa labirinto. Hindi man lang makapag-isip ang kawawang lalaki ngayon dahil hindi tumitigil sa pagring ang kanyang telepono. Sinabi niya kay Lee na humanap na lang ng iba para sa trabaho. Sumagot ito na gugustuhin niyang gawin ito kapag nalaman niya kung sino ang kailangang mahanap. Sikang ito. At sa katunayan, gustong makitang muli ng ating bida ang taong iyon. Ang isang taong kasing sikat niya ay hindi dapat mahirap hanapin. Sa isang park square, may ilang matatandang lalaki na naglalaro ng board game. Nandoon ang ating bida at pinapanood ang matinding labanan sa pagitan ng mga matatanda. Pero ang talagang pinagmamasdan niya ay ang enerhiya ng isa sa mga matandang iyon, ang pulang aura na tanging ang malalakas na awaken lang ang meron. Hindi ito biro. Ang tanging tanong ay, kung ang matandang ito nga ang taong hinahanap niya, mukhang malayo siya sa kanyang inaasahan. Nang makita ang ating bida roon, tinanong siya ng matanda kung gusto rin niyang maglaro. Sinabi ni Seo na naglalaro siya ng kaunti. Dahil dito, hinilingan siya ng isa pang matanda ng tips kung paano tatalunin ang hindi matalo-talong elder. Kaya nagsimula ng tumulong ang ating bida. Pero sa gitna nito, biglang nag-activate ang kanyang sixth sense. May isang bagay na mabilis na dumaan sa tabi ng kanyang ulo. Isa sa mga piyesa ng laro ang ibinato ng may matinding lakas. Sabi ng matanda, kaya niyang pagtiisan ang sinumang lumalapit sa kanya na may masamang balak. Ngayon, sigurado na si Seo na ito na ang tamang tao. Isa sa 5 rank hunter sa buong Korea. Ang hunter na kayang gawing nakamamatay na sandata ang kahit anong hawakan niya. Pagbalik sa kanyang sinasabi, sabi ni Kang, ang matanda, na hindi niya mapapalampas ang pang-aabala sa kanyang laro. Eksaktong lumitaw si Lee ng sandaling yon. Kanina pa niya hinahanap ang master na ito. Agad na napagtanto ng matanda na mula sila sa surveillance team. Dahil dito, inamin ng ating bida na mula siya sa rescue team. Tinawag siyang mayabang ni Kang, at sinabi ng ating bida na ang tanging kapintasan niya ay ang pagkakaroon ng napakaraming magagandang katangian. Sabi ng matanda, mas magiging maayos ang ating bida kung hindi siya nagsasalita ng kung ano-anong walang katuturan. Sinabi ni Lee na kahit saan ay hinahanap niya ito, at matagal na rin simula nang huling makita siya ni Kang. Nagtipon-tipon na ang lahat ng mga trainee. Oras na para umalis, kaya nagpa siya si Kang na sumama sa kanya. Gayunpaman, naging mausisa si Lee. Gusto niyang malaman kung paano nahanap ni Seo ang matanda gayong hindi ito magawa ng surveillance department. Sinabi ng ating bida na ginawa niya ito dahil kaya niya, at ngayon ay lalasapin niya ang maikling oras ng pahinga niya. Pero nagtanong ang matanda kung saan iniisip ng mayabang na batang ito na pupunta siya. Isa rin siyang hunter, kaya oras na para sumama sa kanila. Gustong subukan ni Kang ang madaldal na ito ng personal. Lahat ng mga awakened being ay may sariling limitasyon. Kahit gaano pa magsikap ang isang si rank, mananatili pa rin siyang si rank. Pero hindi kayang tukuyin ng system ang lahat. Ang martial arts ay hindi madaling masukat. Kaya posibleng lumakas pa base sa galing ng isa sa paggamit ng sarili niyang kagamitan. Iyon ang dahilan kung bakit nagtipon ang mga hunter na yon sa lugar na yon kasama ang matandang si Kang. Sa kasamaang palad, nandoon si Seo pero mas gusto sana niyang pinapaganda ang kanyang labirin. Katabi niya ang isang trainee na 4 na buwan nang nagsasanay sa ilalim ni Kang. Ang extra na ito ay isa sa ilang rank hunter sa surveillance department. Sabi ni Kang may potensyal siya kaya siya nandito. Habang may hawak na espada, tinanong niya ang kanyang estudyante kung ano ang kinakailangan para maging bihasa rito. Sabi ng binata, kailangan ito ng taglay na lakas at malalim na pag-unawa sa mga teknik. Natahimik si Kang at tinanong ang parehong tanong sa mayabang na binata sa tabi ng kanyang estudyante, ang ating bida. Sinabi ni Seo na ito ay ang determinasyong ihampas ang sandatang iyon. Ang mga trainee na nakarinig ng sagot na ito ay nag-isip na napakahangal nito. Sabi ni Kang hilaw ang sagot na iyon at gustong malaman kung sigurado ba si Seo rito. Pero ang sabi ng ating bida ay, at gaya ng inaasahan, talagang matalas ang pakiramdam ng isang srank. Muling sinabi ni Kang na mayabang ang ugali ng ating bida, pero tama ang ibinigay niyang sagot. Dahil dito, medyo nagalit ang extra. Kaya kinuwestiyon niya ang nangyari dahil hindi naman dumadalo sa mga klase ang rookie na ito. Napaisip si Seo na napakakakaiba na masyadong nagalit ang extra. Isang simpleng tanong lang naman iyon. Sa pag-iba ng paksa, napagtanto ni Kang na kailangan niya ng kaunting katuwaan. Kaya bibigyan niya silang dalawa ng isang maikling pagsusulit. Kailangan nilang patunayan ang paninindigan sa kanilang mga sagot sa pamamagitan nito. Ang tanong ay kung tatanggapin ba nila ito. Tinanggap ito ng extra at sinabi naman ni Seo na hindi siya masyadong interesado.
Nagtanong si Kang kung sigurado ba ang ating bida sa ginagawa niya dahil ang pagpasa sa isa sa kanyang mga pagsusulit ay nangangahulugan ng pagiging disipulo niya. Dahil dito, mas naging interesado na si Seo. Isa itong pagkakataon para maabot ang kamanghamanghang taas. Agad na napansin ni Kang na mas naging interesado ang ating bida nang mabanggit ang gantimpalang ito. Nag-isip ng malalim si Seo sa loob ng ilang sandali, at napagtantong hindi niya maaaring palampasin ang ganitong pagkakataon. Ang pagsusulit na gagawin nila ay magiging napakasimple. Kailangan nilang gamitin ang skill na itinuro ng matanda para sirain ang Aether Stone sa harap nila. Kung sino man ang manalo sa hamong ito ang magiging bagong disipulo ng matanda. Alam na alam ng ating bida kung ano ang isang Aether Stone. Nagtataglay ang mga ito ng matinding kapangyarihang mahika, isang bagay na matatagpuan lang sa loob ng mga templo, at tanging malalakas na awakened being lang ang makakasira sa mga ito. Pero walang ideya ang ating bida kung anong skill ang tinutukoy ng matanda. Sa gitna ng galit ng lahat ng mga trainee, mukhang kampante si Lee sa ating bida na determinadong huwag sayangin ang pagkakataong ito. Sabi ni Kang oras na para ipasa ang kanyang skill. Kung wala silang maramdaman, dapat nilang tandaan na natural lang ang mabigo. Oras na para simulan nila ang proseso. Sinimulang ilabas ng matanda ang kanyang buong mapanganib na aura. Ang enerhiyang ito ay sobrang tindi at bigat kaya nahihirapang huminga ang ating bida, pero kailangan niyang labanan ang lahat ng ito kahit pakiramdam niya ay mawawalan na siya ng malay anumang oras. Sa gitna ng lahat ng kawalang pag-asa, sa wakas ay may nakita siya, isang kumikinang na sibat na nababalutan ng mahiwagang enerhiya. Nakuha ng ating bida ang skill na Serenity at ganap na naging bihasa sa Dragon King Spear. Napansin ng matanda ang malaking pagbabago sa ekspresyon ng mga binata. Isang tanda na may talento sila para sa teknik na ito at dapat nilang ipagmalaki ang nangyari dahil karaniwan ay walang nararamdaman ang mga tao at ang mga nakakaramdam naman ay hinihimatay gaya ng mga nasa madla. Ngayong handa na ang lahat, oras na para patunayan ng mga binatang ito kung karapat-dapat ba silang maging mga disipulo. Ang ekstra ang unang pumwesto sa harap ng bato, handa na itong hampasin. Punong-puno ng kumpiyansa, naniniwala siyang magagawa niyang tuluyang wasakin ang malaking batong iyon. Isang tauhan ang nangungutya kay Seo na nananatiling kalmado. Alam niyang naging mapagmatsyag na ang matanda simula pa lang sa simula. Dahil hindi alam kung paano nakarating doon ang ating bida, naniniwala siyang nakakuha si Seo ng kalamangan sa pamamagitan ng suhol. Kaya nagpasya siyang ipakita ang kanyang halaga sa pamamagitan ng lakas. Sa isang mapangwasak na hataw, tinibag ng ekstra ang isang bahagi ng bato. Hangang-hanga ang lahat. Hindi nila maintindihan kung bakit ang isang hunter na may ganitong potensyal ay pipiliing magtrabaho para sa ahensya. Namangha ang matanda rito. Pagkatapos ng kanyang pagpapakitang gilas, sadyang binunggo ng ekstra ang ating bida at sinabing hindi ito magtatagumpay. Sinabi ng ating bida na ang kumpiyansa ng lalaking iyon ay kasing rupok ng balat ng itlog. Sinabi ni Kang na magpuri na lang sila sa isa't isa mamaya. Oras na rin para kumuha ng pagsusulit ang ating bida. Ang totoo, pagdating sa lakas, mas malakas talaga ang kabilang hunter. Pero ang ginagawa nila ngayon ay hindi lang nakadepende sa lakas. Isa itong pagsusulit para patunayan ang paninindigan ng ating bida. Sa katunayan, sinabi ng matanda na tama ang sagot ng ating bida, ang determinasyong hawakan ang kanyang sandata. At sa katunayan, naniniwala ang ating bida sa katotohanan ito. Sa pag-alala sa kanyang sariling buhay, sinimulan niyang alalahanin ang mga dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban. Ang pinakamalaking hangarin niya ay maging katulad ng hunter na iyon para makaramdam din ang iba ng pag-asang nararamdaman niya. Ito ang tunay na dahilan kung bakit siya naging hunter para sa ahensya. Makakamit lang ang kanyang mga layunin kapag naging hamak na mas malakas na siya kaysa sa ngayon. Dahil dito, nagawang magpakawala ng ating bida ng isang nakakamanghang atake, dahilan para mawalan ng kibo ang lahat ng naroroon. Kahit ang matanda ay kinailangang tumitig ng maigi. Samantala, napagtanto ng hambog na ekstra ang bigat ng katotohanan. Pagkatapos ng atake, direktang kinausap ng ating bida ang hangal dahil kinuha niya lang ang pwesto nito bilang disipulo. Nilinaw ni Kang na ang mga sandata at skill ay mga kagamitan lamang. Upang magamit ang mga ito, dapat kilalanin ng isa ang kanyang sarili para mailabas ang tunay na lakas. Simula ngayon, ang ating bida ay naging disipulo na ng matanda, ang unang dakilang tagumpay sa buhay ng ating bida. Habang ipinapakita niya ang kanyang lakas sa lahat, sinalubong siya ng masigabong palakpakan mula sa mga ekstra. Maya-maya sa lungsod, binubugbog ang kapitbahay ng ating bida. Napakasama ng ugali ng mga pasaway sa paaralan niya. Tila napunta siya sa sitwasyong ito dahil sinubukan niyang tulungan ang isang kaibigan. Hindi niya na sana sinampal ang goons na yon. Minsan, may kaakibat na malupit na parusa ang paggawa ng tama. Kaya oras na para matutunan niya kung paano ang takbo ng buhay. Tumalo ng isa niyang kaibigan mula sa bubong ng paaralan at nasa ospital na ngayon. Nang marinig ito, talagang nagalit si Jan. Pero lalo lang itong ikinatuwa ng mga goons at sinamantala ang pagkakataon para saktan siya ng paulit-ulit. Naantala ang pananakit sa kanya nang dumating ang tauhan ng batang amo na iyon. Isa siyang Brank Hunter.
Sa pagdating niya, nagpa siya ang mayamang binata na umalis, pero sinabihan ang babae na huwag tatakas. Gustong malaman ng hunter kung saan sila pupunta ngayon. Sinabi ng Goon na may isang dahilan lang. Pupunta sila sa lugar na walang tao, para magawa niya ang gusto niya ng walang limitasyon. Balik sa ating bida, pinupuri siya ng mga tao sa tagumpay niyang maging disipulo ng matanda. Gustong malaman ni Lee kung sapat na ba ang sibat na natanggap niya bilang regalo. Sinabi ng ating bida na sapat na ito dahil wala nang mas gaganda pa sa gintong sibat na yon, ang Spear of Evolution, na kayang sumunod sa kagustuhan ng gumagamit. Puno ng masalimuot na pangyayari ang araw na yon at lampas na sa oras para tapusin ang kanilang trabaho. Nilinaw ng ating bida na walang ginawa si Lee. Pinanood lang niya ang lahat. Sa ahensya, may isang desperadong tao na hinahanap ang bida natin pero hinaharangan siya ng gwardya. Iminungkahi niyang tumawag pero ang problema ay hindi sumasagot ang ating bida. Buti na lang, palabas na siya at nakita niya ang taong ito na tinawag niyang boss. Dahil gustong malaman kung maayos ang lahat, nagsimula siyang mag-alala. Sinabi ng lalaki na tinangay si Jan ng ilang mga goons. Sapat na yon para mag-alab sa galit ang ating bida. Pumasok sa piitan ang grupong iyon ng mga goons. Medyo mapanganib kaya naman kasama nila ang Brank Hunter. Naniniwala ang Goon na ligtas sila sa mga halimaw. Tinatanong niya kung natatakot na ba si Jan dahil narinig niyang hindi naman ganoon kalakas ang mga halimaw doon. Dahil sa desperasyon, nagsimulang tumakbo si Jan para makatakas sa kamay ng Goon. Habang pinapanood ang babae, inutusan ng pinuno ng mga pasaway ang hunter na hulihin siya. Alam ni Jan na masyadong mapanganib ang manatili doon. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makatakas, pero nauwi sa wala ang kanyang pagtatangka. Hindi siya sapat na mabilis para matakasan ang hunter na yon. Kahit sa loob ng piitan, sumigaw siya ng humihingi ng tulong, pero walang sinuman doon ang makakagawa nito. Noong sandaling iyon, naramdaman ng hunter na may lumalapit. Sinabihan niya ang lahat na umatras dahil hindi pa niya matukoy kung ano yon. Napakabilis ng pag-atake. Nagawa ng hunter na ipagtanggol ang sarili, pero may isang nasugatan sa mga pasaway. Dahil dito ay nangilabot ang kanilang pinuno, dahil ang nakahandusay na sa lupa ay isang wala ng buhay na katawan. Dahil alam ang panganib, sinabihan ng hunter ang kanyang amo na tumakas dahil naging seryoso na ang sitwasyon. Ang halimaw na lumitaw ay isang hell wasp, isang tunay na mapanganib na nilalang. Balik sa ating bida, nakapasok na siya sa isinumpang kabubatang ito. Matapos talunin ang ilan sa mga wasp na ito, nalaman niya kung saan dinala siyan. Isa sa mga kasamahan niya sa ahensya ang nakakuha ng impormasyong ito, pero pinakiusapan niya ang bida nating mag-ingat. Sinabi ni Seo na bahagi na ng trabaho ang panganib. Sa loob ng lugar na yon, napagtanto niya na magiging kakilakilabot kung mananatili siya doon ng matagal. Ito ay isang rehiyon kung saan nagkaroon ng dungeon break. Kailangang ihiwalay ng lubusan ang lugar dahil imposibleng manirahan doon. Hindi ganoon kalakas ang mga halimaw pero nagawa pa rin nilang gawing hindi na matitirhan ang rehiyon. Ang mas malala pa, napakarami nila. Buti na lang at mas mahina sila kaysa sa mga goblin. Ang totoo, para sa mga hindi pa nagigising ang kapangyarihan, walang paraan para mabuhay dito. Kaya kailangang magmadali ng ating bida. Pero sa tuwing susubukan niyang maglakad sa kabubatan, inaatake siya. May mga kawan ng mga wasp na yon kahit saan. Hinahadlangan nila ang pag-usad niya mula pa sa pasukan. Kaya naman tinutukso ng ating bida ang mga halimaw na ito papasok sa kanyang labirinto. Dahil alam na mapanganib ang pinto, nag-atubili ng kaunti ang mga nilalang. Pero hindi iyon problema para sa ating bida. Naghihintay lang siya na maglakad ang kanyang mga kaaway papunta sa bitad. At para mangyari iyon, kailangang tumakbo pa ng kaunti ni Seo, at samantalahin ang pagkakataong gamitin ang kanyang sibat ng nakamamatay. Pero habang tumatagal siya sa posisyong ito, lalong nagiging mapanganib ang mga bagay-bagay. Masyadong maraming halimaw ang nawawala sa kanyang labirinto. Kung patuloy siyang maglalagay ng mga kaaway doon, mawawalan siya ng depensa. Kahit malakas siya, isang malaking problema ang dami ng kalaban. Kaya gagamitin na niya ang kanyang huling baraha ngayon. Malapit sa isang imbakan ng tubig, muling binuksan ni Seo ang kanyang lagusan. Nagpakawala ng isang uri ng pagsabog ng enerhiya patungo sa mga kaaway, handa na siyang tapusin ang labanang ito kahit panandalian lang. Nagsimulang sumipsip ng malaking halaga ng tubig ang lagusang patungo sa labirinto. Ilang mga goblin na ang nagapi. Sa mga pasilyo ng labirinto, nagsimulang mag-alala ang mga nakapiit na halimaw. Biglang lumitaw ang napakaraming tubig mula sa kung saan, sapat na para bawiin ang buhay ng marami sa kanila. Napagtanto ni Seo na magiging mahirap ang pag-aayos sa lahat ng tubig na ito mamaya, pero wala na siyang ibang pagpipilian. Kahit paano, naging mas tahimik ang paligid. Sa kagubatan, pilit na tumatakas ang grupo ng mga goons, talagang nangangatog sa takot. Kahit ang Brank Hunter ay hindi sapat. Masyado ng maraming mga kaaway ngayon. Hindi tumitigil sa pagkagalit ang mayamang binata, tinatawag na walang silbi ang hunter. Habang pilit silang tumatakas, isa-isang nililipol ang mga tauhan. Maya-maya, tanging ang hunter, ang pasaway na bata, at si Jen na lang ang natira. Sabik na ang mga halimaw na kumain ng laman ng tao. Hirap na ang hunter, hindi lang sa labanan, kundi pati na rin sa mga utos ng kanyang batang amo.
Habang lumalaban siya, ang mga kabataan ay naiwang walang proteksyon. Dahil sa pagiging duwag, ginamit ng gago ang katawan ni Jan bilang panangga. Pero bago pa mangyari ang masama, nalipol ang halimaw. Hindi nila maintindihan kung ano ang kapapasok lang na nangyari. Pinipilit malaman ng gago kung sino ang taong ito. Siyempre, ang ating bida ito. Tinatanong niya kung sila ba ang nagdala kay Jan dito ng labag sa kanyang kalooban. Nang mapagtantong ang bida natin ito, agad na nakaramdam ng ginhawa si Jan. Ganoon din ang ating bida nang makitang ligtas siya kahit na umiiyak. Nang masaksihan ang muling pagkikita nila, hindi na nag-aksaya ng oras ang gago. Nag-utos siyang ilabas siya sa kabubatan at nangakong babayaran ito. Sinabihan ni Jan ang ating bida na huwag pansinin ang gago at umalis na nang wala ito. Pero bilang tugon dito, humingi lang ng paumanhin ang ating bida. Nang walang anumang salita, tinamaan niya ang babae sa leeg. Sinabi niya na tatapusin niya ito ng mabilis. Sobrang nag-alala ang Gunggong, wala siyang kaide-ideya sa ibig nitong sabihin. Sinabi ni Essie na may gagawin siya na mas mabuting hindi na makita pa ng kaibigan niya. Punong-puno ng takot, tinanong ng Gunggong kung kilala ba ng bida natin kung sino siya. Alam na ni Essie na ang salbaheng ito ay anak ng isang makapangyarihang Minister of Justice, pero isa rin siyang kasuklam-suklam na tao na sangkot sa krimen bata pa lang. Nakakalusot lang siya dahil marami siyang pera. Hindi man lang kinuwestiyon ang mga akusasyon, ipinagmalaki pa ito ng Gunggong kaya nakatikim siya ng sipa sa lulod. Namilipit sa sakit ang kanyang mukha. Habang nakasalampak sa lupa, na-realize ng Gunggong na simula pa lang ito. Hindi siya makakalusot sa sitwasyong ito gamit lang ang pera dahil hindi mabibili ng pera ang prinsipyo ng ating bida. Bago pa niya maturuan ng leksyon ang lalaki, sumingit ang upahang hunter na yon. Na-realize ni Essie na lalo pang magiging kapanapanabik ang kanyang paglilibang. Medyo lumakas ang loob, naniwala ang salbahe na makakaligtas siya dahil imposible raw na matalo ng isang hamak na agency hunter ang isang barangay hunter. Pero kayang-kaya ng ating bida na sabayan ang lahat ng atake. Ito na ang lahat ng kailangan niya para bigyang matwid ang kanyang mga gagawin. Napakalupit ng unang tira ng ating bida laban sa hunter. Nagsimula na itong ikabahala ng barangay hunter. Hindi siya dapat napapaatras ng ganito. Nagsimula siyang magduda kung isa nga lang bang agency hunter si Essie. Nagiging nakakabahala na ang laban. Dahil sibat ang kinakaharap niya, kailangan niyang lumapit at atakihin ang ating bida. Pero kahit ginawa niya yon, wala pa ring nangyari. Nanatiling napakadelikado ni Essie, binasag niya ang ilong ng kawawang lalaki sa isang suntok lang. Sapat ang lakas nito para tumalsik siya. Natakot ng husto ang salbaheng bata dahil isang barangay hunter na yon. Nang malaman niya ito, humanga ang ating bida. Dahil sa pagtalo sa maraming halimaw sa lugar na yon, lalo siyang lumakas ng kaunti. Kahit sa harap ng lakas na ito, nanatiling mayabang ang mayamang bata. Gamit ang isang bato, handa na siyang maghiganti gamit ang sariling mga kamay. Pero ang nakuha lang niya ay dagdag na hirap ng tamaan siya ng sibat ng ating bida. Ngayon lang siya nabugbog ng ganito. Dumating na ang oras para pagbayaran ng kolokoy na ito ang lahat ng ginawa niya. Desperado at bungi-bungi na, sinubukang mangako ng bata, handang magbigay ng sandamakmak na pera. Naintindihan ni Essie ang sitwasyon. Ang isang taong kasuklam-suklam gaya ng nilalang na ito ay hindi karapat-dapat mabuhay. At kahit mabuhay man siya, ayaw din ng ating bida na masyado siyang pahirapan. Iiwanan niya lang itong mag-isa sa gubat, kasama ang mga mababait na nilalang doon. Maya-maya lang, may isang halimaw na lumapit sa bata. Napaliligiran na ng mga hayop, sinubukang suhulan ng salbahe ang mga ito ng pera, pero naging pagkain lang siya ng mga nilalang. Umalis na si Essie habang nagmeryenda ang mga nilalang. Sa labas, naayos na ang lahat. Nailigtas si Jan ng walang galos at naibalik sa kanyang pamilya. Hinayaan ng mga korap na opisyal na makapasok ang binata sa gubat at pinapanagot na sila ngayon. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nangyari. Nauwi ito sa pagbibitiw ng tatay ng salbahe mula sa pwesto sa gobyerno. Kinalaunan, may lumabas na bagong task para sa ating bida. Sa loob ng 30 araw, kailangan niyang talunin ang Was Queen para makakuha ng 100 gold coins. Paglabas ng gubat, may nakitang kakaiba ang ating bida, isang dambuhalang nilalang. Ito na siguro ang Was Queen. Pinoprotektahan siya ng isang malaking kawan, kaya hindi magiging madaling lapitan siya. Pero dahil lalo siyang lumakas, mas naging kumpiyansa na rin ang ating bida. Kapag naakit niya ito sa loob ng kanyang labyrinth, mas lalo pang lalakas ang kanyang kapangyarihan. Noong araw na lumabas ang task na ito, maagang umalis ng trabaho si Essie. Tinanong pa siya ng kanyang boss kung tapos na ba siya sa kanyang mga paperwork. Tinitigan lang ng ating bida ang tumpok ng mga papel nang walang kaimik-imik. Nang hindi sumasagot, lumabas na lang siya ng opisina. Paubos na ang oras para matapos ang task ng system. Pero para manalo, kailangan niyang maghandang mabuti. Pinuntahan ni Essie ang kanyang matandang master na naghihintay na sa kanya. Magsisimula na ang pagsasanay. Ngayong nakasuot na ng uniforme ng disipulo, nagtanong ang ating bida kung talaga bang tinanggap na niya ang tungkuling ito. Sinabi ng matanda sa kanya na huwag masyadong ma-pressure. Kahit bilang isang direct disciple, may dalawa lang na mas nakakataas sa kanya. Oras na para mag-focus sa paunang pagsasanay. Sabi ng isa sa mga disipulo ay handa na siya, at pinuri ng matanda ang kanyang ginawa.
Nilagpasan ng ating bida ang side character na ito. Maaaring mali ako, pero ito rin ang mayabang na lalaking tinalo ng ating mandirigma. Sa loob ng isang bulwagan, naroon ang panga ng isang nilalang na napatay ng matanda. Ito ang unang halimaw na muntik nang magdala sa kanya sa pintuan ng kamatayan. May mga peklat pa rin ang matanda sa kanyang likod mula sa laban na yon. Oras na para ipakita kung ano ang kailangang gawin ng ating bida. Sinimulan ng matanda na ilabas ang lahat ng kanyang lakas. Ginagawa niya ang lahat ng ito para lang mabuksan ang dating panga ng isang nakamamatay na nilalang. Isa pa rin itong napakahirap na gawain. Sa sandaling bitawan niya ang mga gauntlet, biglang sumara uli ang panga. Hangang-hanga ang mga disipulong nakasaksi rito, at sinisikap namang intindihin ng ating bida kung paano naging ganoon kalakas ang matandang ito. Ngayon, turn na ng ating bida na sumubok. Alam ni Essie na kasing lakas na siya ng isang rank hunter, pero hindi niya magagawa ang ginawa ng kanyang master. Gayunpaman, sulit na subukan ito ng buong lakas. Habang pinagmamasdan ang pagsisikap ng ating bida, napagtanto ng matanda na napaka-unexpected nito, na natiling saradong-sarado ang panga ng nilalang. Ang pagsasanay na ito ay nakatutok sa pagpapalakas ng katawan, kaya kailangang ituloy ng ating bida ang pagsubok. Pero may kailangan siyang malaman agad. Makakapagpatuloy lang siya sa kanyang pagsasanay kapag nabuksan na niya ang panga ng nilalang. Kawawang bata. Mukhang hindi siya magtatagumpay agad-agad. Pinapanood ang kanyang pagsisikap, lalong nakasiguro ang mayabang na side character na ito na isa itong panloloko. 2 taon na ang nakalipas simula nang sumali siya sa academy na yon. Mas napahusay niya ang kanyang kakayahan kaysa sa iba, ang lahat ng ito ay para maging isang direct disciple. Pero sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang nakakuha ng pwesto ay ang ating bida, na isang estranghero lang. Sa tuwing naiisip niya ito, itinuturing ito ng side character bilang isang malaking kawalan ng katarungan. Pagdating niya sa academy noong umagang iyon, sinalubong siya ng isang espesyal na tao. Ang ating bida yon na nagwawalis na sa lugar. Napansin ng side character na maagang dumating ang ating bida. At kahit holiday pa, hindi hinayaan ng ating bida na mabago nito ang kanyang mga plano. Sinabi rin niya na maaari siyang tratuhin ng hindi gaanong formal kahit na siya ang direct disciple. Gayunpaman, mas pinili ng mayabang na manatiling formal, pero humanga siya na nilinis ng ating bida ang lahat. Pinakiusapan niya itong huwag nang ulitin dahil nagiging hindi komportable ang mga lower disciples. Pero nagtanong ang ating bida kung kailangan ba talagang hatiin ang mga gawain sa ganoong paraan. Dahil kung may oras naman siyang tumulong, mas pipiliin niyang gawin ito. Bilang isang direct disciple, ayaw niyang makinabang lang sa kanyang posisyon dahil naroon silang lahat para mag-improve ng sabay-sabay. Ang ganitong pag-ugali na parang bida ay mas lalong nagpangitngit sa side character. Sa sumunod na 2 linggo, patuloy na sinubukan ni Sho na buksan ang panga ng nilalang at nag-ensayo ng mas matindi kaysa kaninuman. Kahit may mga bentahe siya sa ranggo, hindi niya ito ginamit para sa sariling kapakanan. At nagawa niyang makasundo ang lahat kahit sa oras ng kanilang pahinga. Bukod pa riyan, nag-ensayo siya na parang baliw, kaya lalong nainis ang side character. Gayunpaman, ito mismo ang uri ng tao na gustong maging ng side character. Matapos ang mahabang pagsasanay, nagsimula ng maghiwalay ng bahagya ang mga ngipin. Ang ilang mga estudyanteng sumusuporta sa bida natin ay natuwa rito. Pagkatapos ng kanyang pagsubok, may nagdala ng kung ano para sa bida natin, isang maliit na bote ng tubig. Iyon ay ang mayabang na side character na nagsisimula ng humanga sa determinasyon ng bida natin. Nakahinga ng maluwag si Seo. Nagsisimula na ring natauhan ang lalaking ito. Bago pa man siya makainom ng tubig, isang napakalakas na ingay ang narinig ng lahat. Parang isang pagsabog ito, at hudyat ito ng pagdating ng Overcross Guild. May balitang papasok sila sa isang kalapit na dungsyon, kahit na malalim na ang gabi. Nagtatrabaho sila sa anumang oras dahil sa dami ng kanilang mga tauhan. Ang mayabang na side character ay nakapagtrabaho na para sa kanila noon. Kinabukasan ng umaga, ilang lalaki ang lumabas mula sa portal. Natapos ang trabahong dapat nilang gawin ng mas maaga sa schedule. Nagawa pa nilang makahuli ng isang malaking nilalang. Nagtanong ang isa sa kanila kung ayos lang ba ang ginagawa nila. Sabi ng kanyang kasama, hindi ito karaniwang pinapayagan. Pero kung may bebenta nila ito, kikita sila ng hindi bababa sa 12,000,000 Korean won. Doon nila kukunin ang pambayad sa sweldo ng lahat. Kahit huli na, nanatili pa rin ang pagkauhaw sa dugo ng nilalang. May kwintas ding nakuha kasama nito, na tila isang basura lang. Habang nagbibiruan ang mga hunter, lalong naggitngit sa galit ang nilalang. May isa pang gate na lumitaw sa lungsod, at gaya ng dati, rumesponde agad ang mga hunter. Natapos na ng rescue team ang kanilang trabaho. Oras na para umalis sila. Sinabi ni Seo na didiretso na siya sa academy dahil kailangan niyang magpatuloy sa pag-ensayo, kaya hindi siya makakasama sa hapunan ng team niya sa araw na yon. Dahil hindi makakarating ang master, mahalagang nandoon ang direktang disipulo. Bago pa man siya makaalis, isang malakas na tunog ng alerto ang nagpahinto sa lahat. Humihingi sila ng emergency assistance mula sa lahat ng available na team. Isang halimaw na iligal na tinatransport ang nakawala at hindi na ito makontrol. At nangyayari ito malapit sa akademi ng ating bida.
Wasak na ang lugar at ilang hunter na rin ang nasawi. Ang mga disipulo sa lahat ng edad ay desperado na. Ang naiwan ay ang mayabang na ekstra na, kahit napakakulit, ay sapat ang tapang para hindi tumakas. Oras na para sa flashback ng mayabang na ekstra. Noong naging hunter siya, lagi niyang iniisip na isa siyang henyo. Ang paniniwalang ito ang nagbigay lakas sa kanya ng maraming beses, at ginamit niya ang kanyang lakas para magtamasa ng mga espesyal na pribilehiyo. Hanggang sa isang araw, iniwan siya sa ere. Isa lamang siyang kagamitang pwedeng palitan sa team na yon. Doon niya naunawaan kung gaano kalupit ang mundo. Ganun pa man, ayaw niyang maniwala na lahat ng tao ay masama at walang silbi. Isang araw, nailigtas siya ng isang tao mula sa rescue team. Kaya naman nagpasya siyang manatili para tumulong din sa mga tao dahil gusto niyang gawing mas mabuting lugar ang mundong ito. Sa ganitong pananaw niya natiis ang 2 taon sa akademi na iyon. Ang totoo ay sa ngayon, halos hindi na siya makatayo, pero kailangan niyang mag-ulol ng oras hanggat maaari kahit ilang segundo lang. Ang kanyang katawan ay malapit ng mawasak ng tuluyan sa atake ng halimaw na wala sa kontrol. Pero sa huling sandali, may biglang bumutas sa bubong. Pumuwesto ito sa itaas ng ulo ng nilalang. Napagtanto ng mayabang na ekstra na ang tinitingnan niya ay ang ating bida. Gamit ang kanyang misteryosong kakayahan sa labyrinth, handa na siyang harapin ang sitwasyong ito. Hindi nagtagal at nahila siya sa kabilang dimensyong ito. Nandoon din ang nilalang at ang tanging magagawa ng bida natin ngayon ay tumakbo. Napakalaking hamon nito para sa ating bida. Napakalakas ng nilalang kaya nitong wasakin ang mga pader ng labyrinth ng basta-basta. Hindi katakatakang mataas ang antas ng halimaw na ito. Ang pakikipaglaban dito ng mag-isa ay hindi magandang stratehiya. Handa na si Seo na gawing mas kapanapanabik ang mga bagay-bagay. Hinarangan niya ng tuluyan ang labasan sa pasilyong iyon. Ipinatawag niya ang lahat ng kanyang mga alagad para sa isang marahas at direktang pag-atake. Ang kailangan na lang gawin ng bida natin ngayon ay humanap ng pagkakataon habang nalilibang ang kanyang kaaway. Ang tanging problema ay ang nakakalula nitong lakas. Bawat isa sa mga suntok nito ay nagwawasak ng ilang halimaw, kabilang na ang mismong labyrinth. Sa kasalukuyan niyang depensa, hindi makakahanap ng pagkakataon ang bida natin at ayaw niyang gamitin ang lahat ng alas niya sa ngayon. Oras na para pagtrabahuhin ang isa pang nilalang. Isang malaki at malakas na nilalang ang sa wakas ay nagawang pigilan ang nakakatakot na halimaw. Ito ang boss ng labyrinth. Ang pangalan niya ay Ezekiel, ang ekstra na halimaw. Pero ang tanging nagawa ni Ezekiel ay mawasak ang mukha dahil sa kanyang kaaway. Kawawa naman, wala siyang lakas para ituloy ang laban, pero nabigyan nito ang bida natin ng pagkakataong makahanap ng mahinang bahagi, at handa na siyang itarak ang kanyang sibat sa isang partikular na bahagi ng katawan ng nilalang. Isang sigaw ng sakit at sindak ang pumuno sa buong lugar. Sumisigaw din si Ezekiel habang sinusubukan ng masamang nilalang na dukutin ang kanyang mga mata. At nagawa nga nito, na tuluyang nagpipi sa mukha ni Ezekiel. Ngayong natalo na ang labyrinth boss, hindi na makakapagpatawag pa ng ibang halimaw ang bida natin dito. Kailangan niyang talunin ang kaaway agad-agad kundi magiging napakakomplikado ng lahat. Oras na para gamitin ang mga patibong na gumagana pa. Maraming palaso ang itinitira mula sa langit patungo sa nilalang. Sinubukang protektahan ng malaking orsi ang sarili nito, pero nabaon ang ilang palaso sa balat nito. Bukod pa sa sibat ng ating bida, na patuloy na tumatama sa laman nito. Naramdaman ni Seo na papalapit na ang tagumpay. Sa unang pagkakataon, naitumba niya ang kanyang kaaway sa lupa. Nagbigay ito ng pagkakataon para gumana ang mga spike sa kisame, na tuluyang nagpipi sa katawan ng nilalang. Napakalaking tulong talaga ng paglalagay ng mga patibong doon. Matapos makamit ang tagumpay, may naabisuhan ang bida natin. Ang health ng labyrinth ay nasa 70% na lang. Kapag bumaba ito sa 60, maaari na itong gumuho. Matindi ang pinsalang natamo nito ngayon, pero ang pagtalo sa ganoong kaaway ay imposible kung wala ang tulong nito. Habang nagdiriwang, napansin ng bida natin na nasisira ang patibong. Ang halimaw na dapat sana ay patay na ay muling bumangon. Ang buong katawan nito ay nababalot ng baluti, at umuungal ito sa galit, handang maghasik ng kamatayan sa lahat. Napagtanto ni Seo na napakamakulit ng kanyang kaaway. Oras na para ilabas ito. Kailangan itong gawin dahil ang labyrinth ay nasa bingit na ng pagkawasak. Ang mayabang na ekstra ay tumatakas na, iniisip na ang lahat ng mga trainee ay nakaligtas na. Bago siya tuluyang tumakas, nakita niya muli ang itim na bolang iyon. Nagsimula itong lumaki ng lumaki, na naglalabas ng matinding enerhiya. Hindi niya pa rin maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos ay nakita na niya sa wakas ang ating bida, na nakikipaglaban sa mapanganib na nilalang na iyon. Ang orsi ay tunay na puwersa ng kalikasan. Ang mga patama nito ay sapat na para kumitil ng buhay ng isang ordinaryong tao. Napakahaba na ng laban kaya nagsisimula na ring mapagod ang ating bida. Ang mas masama pa, lalong naging malakas ang kanyang kalaban. Kahit na ganon, alam ni Seo na may malalaking pagbabagong nangyari sa kanyang katawan. Ang 2 linggong pagsasanay na ito ay nagbunga ng magandang resulta. Kahit nasagad na ang kanyang katawan, nararamdaman niyang may lakas pa siyang magagamit. Ang mga resulta ng kanyang pagsasanay ay naipapamalas sa labanang ito. Nagliliwanag ang sibat ng ating mandirigma.
Nag-adjust na ito sa kalaban at muling naging isang nakamamatay na sandata. Matapos matamaan, nagsimulang sumuka ng maraming dugo ang nilalang. Nag-enjoy si Xiao sa labanang ito dahil nagbago na ang ihip ng hangin. Kahit sugatan, nagawa pang sunggaban ng monster ang sibat ng ating bida at hinila siya gamit ang natitira nitong lakas. Inihagis nito ang ating bida sa malayo sa pag-asang mabitawan niya ang kanyang sibat. Napakabilis ng nangyari kaya walang nagawa ang kawawang bida. Kahit na tumama ang kanyang tumpak na atake, hindi pa rin niya nagagawang pahinain ang halimaw na wala sa sarili. Mayroong isang napaka-interesanteng bagay sa tabi ng ating bida. Sana ay sandata ito dahil kinuha lang ng halimaw ang kanyang sibat. Tinitigan nito ang ating bida at sumugod na parang isang tren. Sa gitna ng magulong laban, nakialam ang mayabang na ekstra at tinamaan ang braso ng halimaw gamit ang kanyang espada. Handa siyang isakripisyo ang sarili para bigyan ng kaunting oras ang bida, at iyon lang ang kaya niyang gawin dahil agad siyang itinapon sa lupa na parang isang sako ng basura. Napakalakas ng puwersa kaya halos mailuwanan ng mayabang na ekstra ang kanyang atay. Nakahanap si Essie ng isang napaka-interesanteng sandata, ang panga ng nilalang na ginamit sa pagsasanay. Ginamit niya ang buong artifact para durugin ang ulo ng kanyang kalaban. Sa pagkakataong ito, naging brutal ang epekto. Kitang-kitang nahilo ang Orsi. Oras na para gamitin ang pagkakataong ito para tapusin ang laban ng minsanan. Gamit ang lahat ng natitirang lakas ng ating bida, oras na para durugin ng husto ang kalaban. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo, nagawang buksan ng ating bida ang bibig ng halimaw. Ginagamit niya ang kagamitan para atakihin ang kanyang malupit na kalaban, at ang pangang kayang kumagat sa kahit ano ang nagtapos sa laban na ito. Sa wakas, patahimik na ng tuluyan ang halimaw na wala sa sarili. Bumagsak sa lupa ang wala ng buhay nitong katawan na wala ng ulo. Dahil sa tagumpay na ito, nakakuha ang ating bida ng isang natatanging gamit, ang Demonic Dagger. Naging posible lang ang lahat ng ito dahil sa training item na yon. Maaari nang magpatuloy si Xiao sa susunod na aralin dahil nagawa niyang buksan ang panga ng nilalang. Balik sa flashback ng pasaway na ekstra, hilo pa rin siya pero tinulungan siya ng isang tao. Iyon ay ang ating bida. At muling nangyari ang parehong bagay. Pagkagising niya, ang ating bida ang bumungad sa kanya. Sa wakas ay napagtanto niya na mahigit 1 beses na siyang iniligtas ng isang tao. Pero walang ideya ang ating bida sa kanyang sinasabi. Buti na lang at tapos na ang brutal na eksenang iyon. Dumating na ang mga rescue team para tulungan ang mga sugatan. Kinabukasan, sa gusali ng agency, patuloy na kumalat ang balita. Maraming tao ang naroon para kumuha ng impormasyon tungkol sa nangyari. Dumating na ang kasuklam-suklam na matandang iyon mula sa simula ng kwento, si Beck. Gusto siyang magsalita ng mga reporter tungkol sa insidente, tungkol sa iligal na pagbibiyahe ng mga halimaw. Humingi ng paumanhin ang matanda sa lahat ng biktima, na sinasabing may mataas na research value ang nilalang. Mukhang pabaya ang ginawa, pero sinabi niyang isa itong donasyon. Hindi na siya makapagbibigay ng iba pang impormasyon, pero handa siyang makipagtulungan ng buo sa investigation agency. Nahanap ng isa sa mga reporter ang ating bida, ang responsable sa paglutas ng malaking problemang ito. Hindi nagtagal at dinumog siya ng mga reporter, na gustong marinig ang panig ng drunk hunter. Pinigilan sila ng boss ng ating bida, at sinabing napakabisi nila. Bago siya umalis, may nagsabi na mabagal rumesponde ang agency sa tawag. Dapat nilang bantayan ang lahat ng malalaking guild para maiwasan ang mga ganitong sitwasyon. Parang isang paratang ang dating yon. Nainis ang ating bida, pero sinabi ng kanyang boss na baliwalain na lang ang lahat. Ang lalaking ito ay malamang nabayarang influencer lang, na kinuha para gumawa ng ganitong balita. Napagtanto ni Essie na gumagamit ng kung ano-anong maduming laro ang mga tunay na kaaway. Makatarungan lang na gamitin din niya ang pagkakataong ito para sa sariling kapakanan. Nilapitan niya ang influencer na yon at tinanong kung live ba ang kanyang stream. Oras na para sabihin ang nasa isip niya. Sabi ni Essie, masarap siguro ang mabayaran para linisin ang kalat ng ibang tao. Sila ang mga responsable sa paglilinis ng kalat na dulot ng kapabayaan ng matandang iyon. Ang hayagang pag-atake kay Beck ay nagdulot ng pag-aalala sa mga reporter. Sinasadya ito ng ating bida. Sa gitna ng mga paratang na ito, nanatiling tahimik ang matanda hanggang sa may nagpasya na sabunutan ang ating bida. Nagawa siyang ilayo ng kanyang boss sa sitwasyon, humingi ng paumanhin at sinabing nagsasalita lang ng kung ano-ano ang bata. Nakilala ni Beck ang ating bida. Siya rin ang taong nambasto sa kanya noon. Dahil sa galit sa ating bida, inutusan ni Beck ang kanyang tauhan na tapusin siya para maturuan ng leksyon. Siyempre, naging viral ang video ng recording na yon. At sa meeting room, iyon ang pinag-uusapan nila ngayon, ang inasal ng ating bida. Nag-aalala ng husto ang kanyang boss at umaasang hindi siya mapaparusahan. Kahit na ang kabilang panig ang may kasalanan, maaaring manipulahin ang video. At ang totoo, maraming tao ang nag-uusap tungkol dito. Kaya naman nararapat lang ang isang parusa. Iyon man lang ang gustong gawin ng head ng surveillance department. Ikinainis ito ng boss ng ating bida dahil ang dapat parusahan ay ang Overcross Guild. Lalong naging matindi ang pagtatalo nila hanggang sa sinabihan sila ng head ng supervision na manahimik at ituloy na ang trabaho.
Ayon sa datos, perpekto ang success rate ng ating bida sa pag-rescue. Hindi nila kayang mawalan ng talentong gaya niya. Kahit na umaasa sila sa pakikipagtulungan ng mga malalaking guild, dapat nilang protektahan ang otoridad ng agency. Gusto malaman ng Head of Supervision kung may iba pang solusyon ang lalaking ito sa problema. Napakaganda ng nangyari at hindi pa sila pwedeng gumanti sa ngayon. Kaya dapat man lang silang magbigay ng tugon. Ang nagsabi nito ay ang direktor ng agency, ang matandang may bigote. Nasa labas ng isang kwarto ang ating bida. Kumatok siya sa pinto. Pinayagan siyang pumasok ng taong nasa loob. Iyon ang opisina ng direktor, ang matandang may bigote. Agad niyang pinaupo ang ating bida dahil may napakahalagang bagay na dapat talakayin ngayon. Una, nag-alok siya ng tsaa. Sabi ni Ese, napakasarap nito at pwedeng magbukas ng coffee shop ang matanda. Nagustuhan niya ang papuri at tinanong kung may iba pa siyang katanungan. Halimbawa, kung kukuha siyang muli ng ranking test, ano kaya ang magiging klasifikasyon niya? Sabi ni Ese ay hindi siya sigurado pero naniniwala siyang walang magbabago. Napangiti ang matanda dahil may mga bagay na nagawa ang ating bida na hindi kayang gawin ng isang drunk. Napakasib ng agency na ito at maraming tao ang nagsisikap na pigilan ang insidenteng iyon na maging isang iskandalo. Nagsimulang maghinala si Ese. Akala niya gusto lang malaman ng matanda ang lihim niya dahil sinusubukan siyang tulungan nito. Ang lalaking may bigote ay matagal nang nananatili sa kanyang posisyon dahil sa galing niya sa politika. Pinayuhan siya ng kanyang boss na maging tapat sa harap nito at huwag subukang kumuha ng anumang bentahe dahil baka maging komplikado ang lahat. Ngunit dahil sa pag-aalala, hindi alam ni Sho kung dapat ba niyang banggitin ang tungkol sa labirinto rito. At sa katunayan, hindi interesado ang lalaking may bigot kung paano lumakas ang ating bida dahil may mas mahalaga pa rito. Kailangan ng ahensya ang kanyang lakas, kaya nais siyang ipadala nito sa probinsya. Sa ibang lugar, katatapos lang ng isang investigasyon. Interesado si Beck sa ating bida at nais malaman kung ano ang alam ng kinatawan mula sa ahensya ng supervision tungkol sa kanya. Ngunit dahil magkaiba sila ng departamento, wala siyang masyadong impormasyon. Ipinahayag ni Beck na galit siya sa insekto na itong hindi alam ang kanyang lugar. Sa katunayan, isa siya sa mga taong nag-ambag para mapatapon ang ating bida sa probinsya. Ang kanilang pag-uusap ay naantala mismo ng ating bida, na nagtanong kung malapit ba ang dalawa sa isa't isa. Tila sa anumang paraan, madalas na magkikita ang dalawang ito. Nagkunwaring nagulat si Beck nang mabalita ang ipapadala ang ating bida sa probinsya. Bilang sagot, sinabi ni Sho na wala pang opisyal na anunsyo, at nagulat siya na may tagalabas na agad na nakakaalam. Mukhang interesado talaga ito sa buhay niya, pero hindi ito dapat mag-alala dahil 6 na buwang trabaho lang naman ito. Patagong nakangiti, sinabi ni Beck na masyadong positibo ang ating bida. Hindi ganoon kadali ang mga ganitong paglipat. Maaaring hindi na siya makabalik pa sa kabisera. Ngunit nanatiling kampante ang ating bida dahil kasabay ng paglipat na ito, na-promote din siya bilang senior associate. Hindi iyon inaasahan ng mga kaaway sa politika ng ating bida. Napansin agad ni Essie na hindi masaya ang matanda tungkol dito, ngunit kailangan nitong manatiling mahinahon at nagpaabot ng pagbati. Ngunit nagsimula siyang maghinala sa promosyon, iniisip na baka hindi ito nararapat. Alam ni Essie na siya ay isang napakagaling na binata, at ayaw mawala ng ahensya ang isang katulad niya. Ang totoo, galit na sila sa isa't isa at muntik nang magsuntukan doon mismo. Mabuti na lamang at may nakialam at sinabihan ang matanda na umalis na. Humingi ng paumanhin si Beck sa nangyari dahil nailabas niya ang kaunting galit. Matapos sabihin yon, nagpatuloy siya sa paglakad gaya ng dati. Bago umalis, binigyan siya ng ating bida ng payo. Isang malaking pagkakamali ang subukang palitan ang kanyang lokasyon. Saan man mapunta ang ating bida, mananatili ang kanyang tungkulin na magligtas ng mga tao. Natahimik si Beck matapos marinig ang mga salitang iyon, ngunit sa sobrang galit ay sinuntok niya ang pader hanggang sa mawasak ito. Talagang nagawa siyang galitin ng ating bida. Para naman sa lalaking may bigote, ginawa niya ang lahat para hindi mawala ang talentadong binatang ito. Naging maayos ang kanilang pag-uusap at tiniyak na 6 na buwan lang ito. Habang nandoon siya, kailangang magpakita ng magandang resulta ang ating bida para hindi siya atakihin sa politika. Ngunit agad niyang napansin na mukhang balisa ang ating bida. Agad namang humingi ng paumanhin si Ese. Ang totoo ay may pabor pa siyang hihilingin dahil lilipat siya sa ibang lugar. Gusto niyang maipadala sa isang rehiyon kung saan magiging kapaki-pakinabang siya. Ang mga salitang ito ang lalong nagpahanga sa lalaking may bigote dahil nakikita niya sa ating bida ang tunay na dedikasyon sa kanyang ginagawa. Sa huli, naging pampubliko ang promosyon ng ating bida at naging malaking balita ito. Nagulat ang mga kasamahan niya sa team. Tanging ang boss lang ang nakakaalam sa mangyayari. Sa kabila ng magandang balita, nag-aalala sila. Napakahirap magtrabaho nang wala ang ating bida. Bago ang kanyang paglipat, nakakuha si Sho ng 1 linggong bakasyon. Sinabi ng boss na tawagan siya para sa team dinner. Ginawa ng lalaking may salamin ang iniutos sa kanya, at sinabi ng ating bida na medyo abala siya. Sa mga sandaling ito, nasa kabubatan siya at ginagawa ang kanyang takdang aralin. Dumating na ang oras para talunin ang reyna ng mga putakti,
isang gawaing pinaghandaang mabuti ng ating bida. Mayroon lamang siyang 72 oras para tapusin ito. Dahil sobrang abala, kinailangan ni Seo na ibaba ang tawag. Papalapit na ang kanyang deadline para matapos ang gawaing ito. Para marating ang reyna ng mga putakti, kailangan muna niyang talunin ang maraming kaaway. Gamit ang kanyang sibat, kampante ang ating bida sa kanyang tabumpay. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod siya sa mga nilalang na nakapaligid sa kanya, batid na ang tanging prioridad niya ay talunin ang reyna. Maraming tibo ang tumitira patungo sa ating bida. Nagawa niyang harangan ang sunod-sunod na atake sa isang kumpas lang ng kanyang sibat. Sa gitna ng mga putakti, mayroon na ring mga shooter wasp, kaya nilang itira ang kanilang mga tibo na parang bala. Iniiwasan ng reyna na gumawa ng mga ganitong halimaw dahil kumakain ito ng masyadong maraming enerhiya. Napagtanto ni Seo na kung mag-aaksaya siya ng maraming oras doon, tuluyan siyang mapapaligiran. Oras na para gamitin ang kapangyarihan ng labirinto, at ipadala ang mga nilalang na iyon sa kanyang sariling dimensyon. Dahil hindi naman sila ganoon karami, mahuhulog sila sa mga bitad. Salamat sa grabidad ng labyrinth sphere, hindi makalipad ng maayos ang ibang mga putakti, kaya nalinis ang daan para makalapit ang ating bida sa pugad. Papalapit na siya ng papalapit sa reyna, habang hinahawi ang kawan ng mga putakti nang hindi lumilingon. Nagbago ang paraan ng paggalaw ng kaaway. Nagsama-sama sila sa mga grupo. Sa wakas, nakita na rin ng ating bida ang reyna sa sarili niyang mga mata. Alam na niya na paparating ang atake. Kaya naman handang-handa siya, isang asal na nagpahanga sa ating bida. Ngunit may oras din siyang maghanda ng sarili niyang plano. Ang mga halimaw sa kanyang labirinto ay maaaring malikha muli. Isa itong estratehiya na maaari niyang gamitin. Oras na para muling pumasok ang ating bida sa labirinto at maglaho sa harap ng mga putakti. Ngunit ang tunay niyang intensyon ay ang gamitin ang buong potensyal ng dimensional sphere na ito. Pinahintulutan nito ang ating bida na makalipat ng pwesto sa napakabilis na paraan. Ngayon, halos kaharap na niya ang reyna ng mga putakti, handa nang tapusin ang buhay nito at kumpletuhin ang kanyang misyon. Napagtanto ni Essie na nagre-reaksyon ang nilalang sa kanyang presensya. Gumagawa ito ng iba't ibang pheromones para subukang tawagin ang mga putakti pabalik sa pugad. Pinagana nito ang sixth sense ng ating bida, kaya agad niyang naiwasan ang isang palihim na atake. Ang nilalang na ito ang tinatawag ng reyna, ang drone, ang huling depensa ng pugad. Ang nilalang na ito ay talagang nakakatakot. Napakamahal panatilihin itong buhay, kaya siguradong desperado na ang reyna. Ngunit ang presensya ng kaaway ay nagbigay ng pag-asa sa ating bida. May isa siyang alam. Matapos talunin ang halimaw na ito, magiging madali na lang ang pagpapabagsak sa reyna. Kaya naman nagpasya siyang ipadala ito sa dimensyon ng labirinto. Ngayong malinis na ang daan, handa na ang ating bida na tapusin ang reyna. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay nabigo ang kanyang plano. Sinusundan pala siya. Kailangan niyang ipagtanggol ang sarili mula sa atake ng nilalang na dapat sana ay nakulong na. Sa sobrang lakas ng impact, nagkadurog-durog ang lupa. Muntik nang mapugutan si Seo ng ulo dahil sa mga talim ng higanteng drone na ito. Mas lalo pang naging komplikado ang sitwasyon. Iniwasan ng nilalang na mahigop sa pamamagitan ng pagputol sa sarili nitong braso na nagpapatunay ng katalinuhan nito. Higit pa rito, ang lakas ng katawan nito ay talagang kahanga-hanga. Habang hindi makagalaw, napansin ni Seo na papalapit na ang reyna para tapusin ang trabaho. Dahil dito, medyo nainis ang bida natin. Sa totoo lang, puno siya ng kumpiyansa. Gamit ang labirinto muli, nagawa niyang pigilan ang pinakamasamang mangyari. Ang lahat ay nasa loob na ng dimensyong iyon. Hindi ito ang gusto ng bida natin, pero naniniwala siyang pareho lang ang magiging resulta. Kung maggagala ng walang ingat ang mga nilalang, mahuhulog sila sa bitag. Maingat itong muling itinayo ni Seo. At salamat sa kakayahan ng kanyang secret class, hindi na magiging ganoon kahirap ang paglaban sa mga kaaway na ito. Dahil malayang mamanipula ng bida natin ang mga pader ng labirinto, na-activate na ang unang bitag. Pinapaulanan ng mga pana ang mga monster na ipinatawag doon. Pero sa gulat ng bida natin, buhay pa rin at walang galos ang kanyang mga kaaway. Pero ngayon, nagmumula na ang mga pana sa iba't ibang direksyon, at sa pagkakataong ito, tuluyang natusok ang katawan ng drone. Sa wakas, naiwang mag-isa ang reyna. Ang lahat ng bitag na iyon ay inihanda para sa nag-iisang layuning ito. Wala ang kanyang pinakamalakas na sandata, walang kalaban-laban ang reyna sa pakikipaglaban sa bida ng kwentong ito. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod si Seo. Alam niyang matibay ang baluti ng reyna, kaya nitong sumangga ng maraming atake. Kaya kahit ang kanyang sibat ay maaaring hindi gaanong kapaki-pakinabang sa sitwasyong ito. Alam ni Seo na hindi siya pwedeng mag-aksaya ng lakas. Kaya naman nagplano siyang gumawa ng isang malalim na butas sa gitna ng baluti. Habang naghahanda siyang umatake, hindi niya namalayang may inihanda rin ang reyna. Napagpasyahan nitong umatake muna at naitulak palayo ang ating bida. Tumalsik siya pabalik na bigla sa naging galaw nito. Siguradong hindi niya gagawing madali ang laban na ito. Kahit may oras pa, gustong tapusin ito ni Esho sa lalong madaling panahon at nagpa siyang lumabas ng labirinto. Noong una, mukhang tumatakas siya, pero ang totoo ay gumamit ang bida natin ng bitag para makulong ang reyna.
Isang malakas na pagsabog ang naganap sa ilalim nito na nagdulot ng malaking pinsala sa kaaway. Ang paggamit ng martial arts ay umuubos sa tibay ng isang gamit. Buti na lang para sa ating bida, ang huling lakas nito ay talagang kahanga-hanga. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang teknik na ito. Nararapat lamang natapusin ang buhay ng Reyna sa ganitong paraan. Gamit ang kanyang sibat, tinamaan ng bida ang target na parang kometa, diniinan ang baluti ng Reyna ng may matinding lakas at bagsik. Ang ataking ito ay tinatawag na Red Lotus. Napakalakas nito na tumagos ito sa Reyna na parang isang pirasong papel, sa wakas ay natapos na ang misyon. Wala nang panganib sa harap ng bida natin. Matapos gamitin ang ganoong kalakas na teknik, pagod na pagod at hapong-hapo si Seo. Napansin niyang sugatan ang kanyang mga kamay dahil sa lakas na ibinuhos niya sa sibat. Hanggang sa araw na ito, marami na siyang buhay na nailigtas. Pero dati, isa lamang siyang mahina na kailangang tumakas sa panganib. Nagsimulang magbago ang lahat. Dahil sa pag-angat ng ilang level, napagtanto ni Argyle na hindi na niya kailangang tumakas sa panganib. Ngayon ay oras na para tignan ang mga reward na natanggap niya. Ang Stinger Dagger ay isa sa mga yon. Kaya nitong paralisahin ang target depende sa lakas nila. Isa itong kapaki-pakinabang na gamit pero may mas mahalagang bagay ngayon, tulad ng Royal Jelly. Ang pag-inom nito ay magpapataas sa sensitivity ng ating bida sa mana, pero mayroon itong mga side effect. Sa tuwing na-activate ang bitad, nababawasan ang kanyang mana. Para madagdagan ang bilang ng mga bitad, kailangan din niya ng mas maraming mana. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ininom ng bida natin ang Royal Jelly. Ang buong katawan niya ay nagsimulang magliwanag sa mahiwagang enerhiyang iyon, nararamdaman ang paglakas ng kanyang core. Ang mana na nakuha mula sa Royal Jelly ay namumuo sa kanyang katawan, pero malapit na itong sumabog. Hindi pwedeng hayaan ni Seo na mangyari iyon. Kailangan niyang ipunin ang enerhiyang ito ng mahinahon para maging matatag ito sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakontrol na rin sa wakas ng bida ang lahat na nagpataas sa katatagan ng kanyang katawan. Agad niyang naramdaman na mas naging matalas ang lahat ng kanyang pandama. Ang bida natin ay nasa level 4 na po na ngayon at ang kanyang pangkalahatang lakas ay bumuti ng husto. Hindi lang niya naintindihan ang babala ng system tungkol sa mga side effect ng jelly. Dahil wala pang nangyayari hanggang ngayon, napagpasyahan niyang mamaya na lang ito alalahanin dahil oras na para isama ang monster na iyon sa sarili niyang laberinto. Ang mayroon lang siya ngayon ay ilang mga Red Goblin. Kahit na lalo siyang lumalakas, may limitasyon ang pagtatrabaho ng mag-isa. Kailangang bumuo ng bida natin ng isang hukbo sa lugar na iyon. Inabisuhan ng system ang bida natin tungkol sa Hive, na isang entity, at iminungkahi ang paglalagay ng Lake of Corruption. Isang bagong bitag din ang nakuha. Ang lawang ito, kapag ang katawan ng isang nilalang ay pumasok dito, ang mga katangian at karanasan ay maaaring mailipat sa ibang monster. Sa madaling salita, kung pagsasamahin niya ang epektong ito sa Hive, ang lahat ng larvae ay agad na lalakas. Ngayon, kailangang pumili ng ating bida ng bagong boss para sa laberinto. Isa sa maliliit na larvae ang tila bagay sa tungkulin dahil mas malaki ito kaysa sa iba. Sabik na si Seo na makita itong kumilos at nangakong magdadala ng maraming masasarap na kaaway para sa magiging sarili niyang wasp. Sa lungsod, may ilang taong nagdiriwang. Binigyan sila ni Lee ng benepisyo marahil dahil nag-aalala siya sa paglipat ng bida natin. Gayunpaman, hindi pa siya nakakarating sa pagtitipon na nagpapasama ng loob ng ating bida. Ilang araw na lang ang natitira bago siya ipadala sa probinsya, at ginugugol ng bida natin ang lahat ng kanyang oras sa pag-ipon ng pagkain para sa isang espesyal na kaibigan. Kumuha rin siyang muli ng level test kasunod ng rekomendasyon ng direktor. Kawili-wili ang naging resulta. Tila hindi nagpapahinga si Seo sa panahon ng kanyang bakasyon. Para sa kaibigan niya, napakaiba niya at may iba pa siyang hindi maalis sa isip niya ngayon. Tila lahat ng nasa lugar ay hindi maalis ang tingin sa ating bida. Akala ni Seo ay guni-guni lang niya ito pero talagang nangyayari ito. Baka lalo siyang naging gwapo. Sa wakas, nagpasya na ang kaibigan nila na sumali sa pagtitipon. Tuwang-tuwa si Lee na makita ang ating bida. Inis pa rin siya sa pagkahuli nito at sinabing siya ang magluluto ng barbecue ngayon. Pero pagkasabi niya noon, labis na nag-alala ang bida natin dahil dinudugo ang ilong ng kaibigan niya ng walang malinaw na dahilan. Nagluluto na ang karne ng barbecue, at tila hindi maganda ang pakiramdam ng kaibigan ng ating bida. Walang nakakaalam kung anong nangyayari sa kanya. Ang masama pa nito, nahihirapan si Lee sa isang simpleng gawain. Hindi man lang niya maidilat ng maayos ang kanyang mga mata, na ikinababahala ng ating bida. Iminungkahi niya na siya na lang ang gagawa para sa kanya. Gayunpaman, nananatiling matatag ang dalaga. Sinubukan niyang tignan muli ang ating bida, pero ang tanging nakikita niya ay isang taong napakaguwapo, tila hindi taga-mundong ito. Dahil hindi sanay sa nararamdamang ito, isinubsob niya ang kanyang ulo sa mesa. Sapat na ang lakas nito para mahilo siya. Isa pang babae sa restoran ang lumapit sa kanila, handang tulungan ang ating bida. Iyon man lang ang tila gusto niyang gawin. Ang totoo niyang gusto ay makuha ang numero ng bida natin. Hindi maintindihan ni Seo kung paano ito nangyayari sa gitna ng isang seryosong sitwasyon.
Tila iba ang takbo ng isip ng mga babaeng ito hanggang sa wakas ay napagtagni-tagni na ng ating bida ang mga bahagi ng mahiwagang palaisipang ito. Pagkalipas ng ilang oras sa labas, tila bumalik na sa normal si Lee. Kailangan niyang uminom ng kaunting alak pero mukhang maayos na siya ngayon. Pagtingin niya sa bida natin, wala siyang naramdamang espesyal. Sabi niya pagod lang daw siya at medyo nahilo. Sabi ng mga kaibigan nila subsob siya sa trabaho, pero ang totoo, kasalanan ito ng bida natin, side effect ng royal jelly. Kinokontrol ng mga reyna ang mga tauhan nila gamit ang hormones, at ganoon din ang nangyayari sa ating bida. Hindi ito komportable, kaya kailangan niyang mag-ingat. Kung hindi siya magfo-focus, baka mangyari na naman ang ganoong sitwasyon. Akala ni Lee kaya bumibilis ang tibok ng puso niya ay dahil pagod siya, pero may kakaibang nangyari nung sandaling iyon. Para bang in love na siya sa bida natin. Nailang ang ating bida sa mga sinabi niya, kaya sinabihan niya ang kaibigan na magpatingin agad sa doktor. Sabi naman ni Lee, biro lang daw ang lahat. Kahit papaano, naging normal ang araw ng ating bida. Matapos ang mahabang panahon na nakatutok sa training, masarap ding mabuhay na parang ordinaryong tao. Ngayon sa opisina ng direktor, ibinibigay na ang report para sa pangalawang exam ng ating bida. Nakakuha siya ng 7 puntos at kalahati, 3/10 na lang at level na, kaya nasa bagong tier na siya. Kung malalaman ito ng media, siguradong sisikat ang reputasyon ng ahensya. Pero sa ngayon, kailangang ilihim muna ito ng direktor. Hindi maintindihan ng scientist kung bakit, kaya tinanong niya ang direktor kung anong problema. Magiging malaking pasanin kasi ito para sa bida natin. Pagdating ng tamang panahon, malalaman din ng lahat ang tindi ng potensyal niya. Sa mga sandaling ito, nasa barko na si Sho papunta sa bago niyang titirhan. Sinundan siya doon ng mga katrabaho niya para tapusin ang mga nakabinbing report. Kahit napakalaki ng barko, nakakapagtaka na kakaunti lang ang pasahero. Isang bata ang lumapit sa bida natin at tinanong kung papunta rin ba siya sa Ulongdo. Doon nga ang punta ng ating bida. Sabi ng bata, madalang siyang makakita ng mga bagong mukha sa barko. Na-curious ang bida natin, kaya tinanong niya kung madalas bang nagbibiyahe ang bata. Sabi niya, tuwing anibersaryo lang ng pagkamatay ng mga magulang niya siya pumupunta para dalawin ang puntod nila kasama ang lola niya. Halatang nailang ang bida natin sa usapan, pero sabi ng bata matagal na raw itong nangyari. Kahit hindi niya kilala ang estranghero, binalaan niya itong mag-ingat dahil mapanganib ang lugar na yon. Hindi nagtagal at nahanap na ng matandang babae ang apo niya na kumuha ng maiinom para sa kanila. Sa paraan ng pananalita nito, nagtataka si Sho kung bata nga ba talaga ito dahil napaka-mature na. At totoo ngang mapanganib ang rehiyong iyon. Madalas lumitaw ang mga portal doon at kulang ang mga awaken sa lugar. Ang safety index ng lugar ay isa sa mga pinakamalala. Hindi lang iyon, may dahilan kung bakit hindi pa iniiwan ng mga residente ang lupain na iyon. Iyon ay dahil sa kanilang emosyonal na koneksyon sa lugar. Sa gitna ng paglalayag, naging maunos ang dagat at gumaralgal ang barko. Sa labas, lalong nagiging kritikal ang sitwasyon. May isang dambuhalang halimaw na sinusubukang wasakin ang barko. Hindi makapaniwala si Essie sa nakikita ng sarili niyang mga mata. Pagkatapos ay binigyan siya ng sistem ng misyon, talunin ang Kraken bago ito tuluyang magising. Hindi niya matatakasan ang responsibilidad na ito dahil kapag nabigo siya, permanenteng mababawasan ang health niya pati na ang mana recovery. May 3 pagkakataon lang siya at hindi dapat lumayo ng higit sa 0 kilometro mula sa kanyang destinasyon. Hindi naisip ni Essie na tumakas. Sa katunayan, gusto niyang harapin ang problema ng diretsyo. Kinabukasan, may isa na namang report na dumating. Isang misteryosong tao ang tumatanggap ng impormasyong ito tungkol sa rescue department. Walang pinagbago sa mga nakaraang buwan, kaya gusto niyang manatiling ganito ang lahat. Inutusan niya ang team niya na bumalik sa trabaho habang magpapatuloy siya sa paglalaro ng baraha hanggang sa may pumasok na lasing sa meeting room at sinabing dapat sa kanya ang posisyon ng chief. Pero isang bagong dating sa lungsod ang kumuha ng posisyong iyon, kaya naman naiilang silang lahat. Sabi ng lalaking mahaba ang buhok, kilala ng lahat kung sino siya, ang rebeldeng kinalaban ng Overcross. Iniisip nila na utos ito galing sa direktor. Ang mga tao sa lugar na iyon ay paminsan-minsang nakikipagtulungan sa guild na ito. Kaya naman gustong bigyan ng mahabang buhok na lalaki ng magandang pagsalubong ang bagong dating. Hindi rin masama kung mawala siya dahil baka may magandang pabuya pa rito. Sa isang pribadong meeting, inamin ng direktor na napakadelikado ng rehiyon ng Ulongdo. Mula sa dibisyon ito, ang pinuno, iyong lalaking mahaba ang buhok, ay may mahigpit na kontrol sa lahat. Dahil korap siya, kinukumpiska niya ang mga mana stone mula sa mga nilalang na nakakalaban nila. Pero hindi nila siya maalis sa pwesto dahil kulang sa mga may kakayahang tao sa lugar na iyon. Gustong malaman ng ating bida kung may iba pa ba siyang dapat ipag-alala. Ang totoo, alam na nila ang tungkol sa korupsyon. Gayunpaman, ang squad na ito ang nagpapanatili sa takbo ng isla. Kaya naman may tiwala ang direktor sa kakayahan ng ating bida. Hindi pa niya ipinapaalam kung gaano siya katagal sa isla at susubukan siyang tulungan sa aspetong politikal. Sa madaling salita, nakasalalay ang lahat sa kung ano ang magagawa ng ating bida sa lugar na iyon. Ang gusali ng ahensya sa isla ay halos gumuho na.
Isa sa mga recruit ang lumapit para magpakilala sa bida natin. Siya ang healer ng rescue team. Tinanong ng ating bida kung nasaan ang iba, at nalaman niyang may mga nakapatrol habang ang iba ay nasa meeting room. Sa loob ng kwarto, payapa silang nagsusugal at nag-inuman hanggang sa mapansin nila ang presensya ng ating bida. Ipapakilala na sana siya ng healer, pero ang bida na natin mismo ang nagpakilala, at tinanong kung alam ba nila kung sino ang kaharap nila dahil siya na ang mamumuno sa grupong ito mula ngayon. Para sa mga taong iyon, ang bida natin ay isa lamang mamamayang pinarurusahan, at dapat daw itong uminom kasama nila bilang selebrasyon. Nakangiti ang lahat na parang walang pakialam sa mundo. Agad na tinabig ni Essie ang beer mula sa kamay ng lalaki, para ipakita na hindi siya nakikipagbiruan. Hindi nagustuhan ng mga goon ang pagiging agresibo niya, at sinabihan ng bida natin ang mga luko-luko na makinig ng mabuti. Magsisimula sila sa paglilinis ng kwartong ito hanggang sa wala nang makitang kahit anong dumi. Nag-init ang ulo ng isa, pero pinigilan siya ng isa pa, dahil alam nilang pwedeng maging komplikado ang sitwasyon. Pero may sarili silang paraan ng paggawa ng mga bagay sa rehiyong iyon. Mahalaga raw na irespeto ang ganoong sistema. Hindi nagustuhan ng bida natin ang lalaking ito, kaya iminungkahi niyang daanin na lang sa dahas ang kanilang hindi pagkakaunawaan, at sinabing kapag natalo siya, hindi na siya mang-istorbo pa. Pero kapag siya ang nanalo, kailangang sumunod ng lahat sa kanya. Lalong humalakhak ang ilan sa mga goon, iniisip ang mangyayari. Ang hinamon ng ating bida ay handang-handa na siyang pabagsakin sa isang banat lang. Pero bukod sa wala siyang sapat na lakas para doon, kulang din siya sa bilis. Pinatamaan ni Sio ang mukha ng lalaki sa isang suntok lang, kaya tumalsik ang katawan nito na parang papel. Swerte pa ang kawawang lalaki at kumpleto pa ang mga ngipin niya. Sabi ni Sio, ito na ang huling beses na gagamit siya ng dahas para lumutas ng problema, dahil sigurado siyang wala nang may lakas ng loob na hamunin siya mula ngayon. Mukhang hindi ganoon ang nangyari dahil gusto na namang sumugod ng goon. Sinubukan niyang sunggaban ang bida natin, pero si palang ang nakuha niya, na naging dahilan ng isa sa pinakamatinding sakit sa buong buhay niya. Kung hindi man bali ang braso niya, malamang ay may lamat na ito. Dahil ayaw niyang tumigil sa pagsigaw, sinipa siyang muli ni Sio para tumahimik. Sa wakas, tumahimik din ang pinakamatigas ang ulo sa mga gunggong na iyon. Gustong malaman ni Sio kung may iba pa bang gustong sumuway dahil tatapusin na nila ito ngayon din. Dahil sa takot, wala nang nagtangkang humamon sa bida natin. Nagpasya siyang tawagin ang healer para gamutin ang gunggong na nakahandusay sa sahig. Sa kabilang bahagi naman ng lungsod, abala ang mga tao sa pagsusugal at pustahan. Paglapit sa manager, may mahalagang balita ang isa sa mga lalaki. Pero ayaw magpaistorbo ng manager na mahaba ang buhok, na hindi naman pwedeng mangyari dahil napaka-importante ng balita. Kaya naman ibinulong ng lalaki ang sasabihin niya, na nag-iwan sa manager na kitang-kitang na balisa. Sinimulang sanay ni Seo ng husto ang mga miyembro ng rescue team, sinabing dapat silang tumuon lamang sa trabaho, ngunit tila walang pakialam ang kanyang mga kasamahan. Nagalit si Seo at humingi ng tugon mula sa kanila, at sabay-sabay silang sumagot ng opo. Kakausapin din ng ating bida ang mga nakatataas upang makakuha ang lahat ng 15% na taas sa sahod dahil sa panganib ng rehiyon. Dahil dito, nagsimulang ganahan ng lahat, ngunit dahil sa tindi ng panganib sa lugar, ito na ang pinakamaliit na dapat nilang matanggap. Upang magkatotoo ito, kailangang magsimulang makipagtulungan ang grupo sa ating bida. Sinabihan ni Sio ang lahat na maghanda dahil magiging lubhang kawili-wili ang susunod na araw. Ang taong nakatuklas tungkol sa dagdag sahod ay ang manager na mahaba ang buhok na ngayon ay nagpapakilala sa ating bida. Sinabi ni Sio na isa siyang sugo mula sa kabisera patungo sa rehiyong iyon. Ngunit ang nais malaman ng lalaking mahaba ang buhok ay kung naging maayos ba ang pagtanggap sa kanya ng kanyang mga tauhan. Bilang sagot, sinabi ni Seo na naging mainit ang pagtanggap sa kanya. Lalo na ang hangal na may bali ang ilong, talagang nagsumikap siya. Titignan natin kung ano ba talaga ang pinunta ng lalaking mahaba ang buhok doon. Sinabi niya na siya ang personal na nag-aalaga sa sektor na iyon at malaya siyang bumisita kailanman niya gusto. Nagpunta lang daw siya para magpakilala sakaling kailanganin ng tulong. Magtanong lang daw sa kanya. Tinanggihan ni Seo ang anumang uri ng pakikipagtulungan sa lalaking ito. Buong araw lang siyang naglalaro ng baraha, walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa loob, ito ay isang calamity zone, isang bagong klasifikasyon. Nagbibigay ito sa dibisyong ito ng otonomong kapangyarihan, na nangangahulugang ang bida ang may hawak ng pinakamataas na kapangyarihan. At sa mismong sandaling ito, pinalalayas na niya ang lalaking mahaba ang buhok mula sa kanyang opisina.